Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 1721 hanggang 1740. Kabanata 1721. Ana. Isang boses ng babae ang nanggaling sa likod ni Ana. Lumingon si Ana at napatingin sa magandang babae na lumapit sa kanya. Kakamustahin na sana niya nang may makita siyang matangkad, blonde, gwapong lalaki sa tabi ng babae. Kumunat ang noo ni Ana at patagang sinabi, "Catherine, pwede ba kitang tulungan?" Lumapit si Catherine kay Ana, pinipigilan ang kanyang pananabik, at sinabing, "Congratulations on winning the gold medal in this fashion design competition. Nabalitaan ko na natanggap mo na ang imbitasyon sa Paris Fashion Week, naiinggit talaga ako sa iyo. Ikaw lang ang nakakuha nito sa napakarami sa atin." Humalaklak si Ana. Hindi tulad ng walang ibang paraan upang pumunta sa Paris Fashion Week. "Knowing you, Catherine, you must have a way in." Umiling si Catherine at sinabing, "Ayan. Magkaiba. Iniimbitahan ka bilang bago designer, at may pagkakataon kang magpakita ng isang set ng mga damit na iyong idinisenyo. Kahit na pumunta ako doon sa pamamagitan ng ibang paraan, maaari lang akong maging isang manunood. Let's stop talking about me, Ana. This is my brother Jeremiah. Naaalala mo ba siya? He always wanted to have a good chat with you." Biglang nasasabik si Catherine. Mukhang walang magawa si Ana at sinabing, "Catherine, ayoko talagang maging pamilyar sa ibang kaibigan ng opposite sex. Alam mo ba kung ano ang ibig kong sabihin? Ana, I think dapat bigyan mo ako ng pagkakataon." Biglang nagsalita si Jeremiah at sinabing, "We are just making friends." Kahit na ang isang sinaunang at konserbatibong bansa ay papayagan ang opposite sex na makipagkaibigan, di ba? Naging malamig ang tingin ni Ana at sinabing, "Sir, sana ay maging mas magalang ka kapag nagsasalita ka. Hindi kita papayagan na magsalita ng anumang bagay na may diskriminasyon o katawa-tawa ng basta-basta." Ang mga sulok ng bibig ni Jeremiah twitched, and he said, "Sorry, hindi ako nag-melodrama. Ibig sabihin, alam mong kaarawan mo bukas, kaya gusto mong magdaos ng birthday party para sa iyo, pwede ba?" Parang natatakot na tumanggi si Ana, nagmamadaling sinabi nito, "Alam ko, nasa Summerland ang pamilya mo, kaya sa pagkakataong ito, mag-isa ka lang mag-birthday sa United States. At inimbitahan din ang lahat ng iyong mga kaibigan at mentor mula sa iyong kurso sa disenyo ng fashion. Masayang-masaya ang lahat na dumalo sa iyong birthday party. Ana, bibigyan mo ba ako ng pagkakataon?" Si Ana ay mukhang walang magawa at sinabing, "Mr. Jeremiah, intindihin mo ang iniisip mo, pero una sa lahat, wala talaga akong interes sa iyo. Pangalawa, ayoko talagang dumalo sa birthday party na ito, kaya sana maintindihan mo." Nag-aalala si Jeremiah. Sabi niya, "Ikaw ang pinakamahusay na fashion designer sa paligid at mayroon kang isang makapangyarihang pamilya habang ako ang magiging tagapagmana ng pinakamalaking kumpanya ng paggawa ng damit sa Estados Unidos. Hindi ka ba langit? Sa tingin mo tayo ay isang laban na ginawa sa Haven. Damn, isang dayuhan na nakakaalam ng mga ganoong advanced na termino. Napakasarap." Isang tinig ang narinig ng walang babala. Dahilan ng biglang paglapit ng mga tao. Tumangala. Nakita ni Ana si Jasper na paakyat ng hagdan at bakas sa mukha niya ang hindi makapaniwala. Samantala, biglang bumagsak ang mukha ni Jeremiah. "Sino ka? Bakit ka nandito? Hindi ba ang Estados Unidos ay kilala bilang ang pinakamalayang bansa sa mundo? Dahil hindi ito ang iyong pribadong tirahan, ano ang kinalaman nito sa iyo kung nandito man ako o wala?" Nang matapos magsalita si Jasper, humarap siya kay Ana at natural na inalok ang braso nito. Tinapan ni Ana ang bibig at humajijek. Pagkatapos, inabot niya ang kanyang kamay para ikabit ito sa mga braso ni Jasper. Matalino na babae. Mukhang natuwa si Jasper.
Itinagilid niya ang kanyang ulo at sinabi kay Jeremias, na ang mukha ay puno ng paninibughuat. Galit, Westerner, huwag mo nang isipin ang paglalagay ng iyong mga kamay sa kanya. Isang posporo na gawa sa langit. Bakit hindi mo tingnan ang iyong sarili upang suriin kung katugma mo siya? Ang pinakamalaking brand ng damit sa United States. Maganda ba iyon? Pagmamay-ari ko ang pinakamalaking pribadong negosyo sa Summerland, ang pinakamalaking brand ng mobile phone sa mundo, at ang pinakakumikitang kumpanya sa internet sa buong mundo. Nakikita mo bang sinasabi ko iyon sa lahat ng nakikita ko? Pagkasabi nun ni Jasper, hinailan niya si Ana. Habang papalayo ay bamulong siya, tingnan mo ang mga taong nakakasalamuha mo dito. Lahat sila ay nakatingin sa iyo na parang mga lobo na nakatingin sa isang piraso ng karne. Hindi magandang bagay para sa mga babae na pumunta sa ibang bansa ng mag-isa. Kailangan mong malaman kung paano protektahan ang iyong sarili, maintindihan. At saka, anong klaseng gown ito? Bakit nasa labas ang mga balikat mo? Isuot mo ang coat ko. Paano kung nilalamig ka? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1722. Damn Summerland Monkey, tumigil ka na. Doon, galit na boses ni Jeremiah ang nanggaling sa likuran. At napatigil si Jasper sa kanyang kinatatayuan. Kaagad. Dahan-dahan siyang lumingon, pinaikit ang kanyang mga mata, at tumingin sa matangkad na si Jeremiah, na agresibong humaharurot. Maaari ko bang ituring ang sinabi mo na diskriminasyon sa lahi? Sa Estados Unidos, ang diskriminasyon sa lahi ay isang napakaseryosong krimen. Gayunpaman, nakadepende ito sa sitwasyon. Halimbawa, kung ang isang tao mula sa Summerland ay may diskriminasyon laban sa lahi ng isang tao mula sa Estados Unidos, walang sino man ang mag-aalaga. Bilang karagdagan, ang taong ito ay anak din ng may-ari ng pinakamalaking tatak ng damit sa bansa. Malinaw, hindi ito ang unang pagkakataon. Ganito ang ginawa ni Jeremiah. Itinaas niya ang kanyang daliri sa ilong ni Jasper at sinabing, "Damn you, Summerland Monkey, ikaw ang unang nagpahiya sa akin. Sino ka sa tingin mo? Itutulak ko ang ulo mo sa inidoro." Napalingon si Jasper at tumingin sa paligid. Nakita niya ang isang wine tower na binubuo ng mga baso ng alak sa mesa sa tabi niya at nakita niya ang isang hindi pa nabubuksang bote ng red wine sa tabi nito. Walang sabi-sabi, dinampot ni Jasper ang bote ng red wine, inindayog ito, at hinampas sa ulo ni Jeremiah. Ang hindi inaasahang hakbang na ito ay naging dahilan para mapasigaw si Catherine at ang mga babaeng katabi niya sa gulat. Hindi rin inaasahan ni Jeremiah na si Jasper ang mga bola para gawin ito. Natambas siya ng bote at nahulog patungo sa wine tower. Bumagsak. Ang tore ay nabasag ng bumagsak na katawan ni Jeremiah. Tumalsik ang pulang alak sa buong lugar at nagkapira-piraso ang mga baso ng alak. Ang eksena ay mukhang kamangha-mangha. Ibinagsak ni Jasper ang bote ng red wine sa kanyang kamay na tanging bibig na lang ang natitira at sinabi kay Jeremiah na nakahandusay sa mga guho, "Ingatan mo ang iyong bibig." Ang Estados Unidos ay isang bansa lamang ng mga immigrant na may kasaysayan ng daan-daang taon. Ang iyong mga ninuno ay mula sa Europa o katutubong Indian. Sa madaling salita, lahat sila ay magkahalong lahi, kaya bakit sila karapat-dapat na magdiskrimina laban sa isang bansang may 5,000 taon ng pamana ng kultura? Novel drama. New *S Shoal. Gusto kitang kasuhan. Gusto kitang makulong at gusto kong malugi ka. Umungol si Jeremiah habang nakahawak sa kanyang ulo. Nabalot siya ng pulang likido at walang makapagsabi kung dugo ba iyon o alak. Bago iyon, mangyaring hintayin ang sulat ng aking abogado. Tumayo si Ana at malamig na sinabi kay Jeremiah, "May mga surveillance camera na naka-install kahit saan. I will let my lawyer take the evidence as soon as possible. It will prove that you're the racially discriminated and insulted US. I can also view you pointing your finger at my partner as a personal attack." Na naging dahilan ng pag-counterattack niya sa gulat. Tatalakayin ng aking abogado ang iyong diskriminasyon sa lahi at personal na pag-atake sa iyo. Mas mabuting maghanda ka para sa demanda na ito mula sa aking pangkat ng mga abogado ng maaga. Nang matapos magsalita si Ana ay hindi man lang niya nilingan ang nakatulala na si Jeremiah. Sa halip, iniangat niya ang kanyang ulo upang tingnan si Catherine, nagulat at iniisip kung ano ang gagawin.
Nagpatuloy siya, Catherine, sana maging magkaibigan pa rin tayo sa hinaharap. Pagkatapos ng kaunting paghinto, nagpatuloy si Anna, ngunit kung sa tingin mo ay magiging awkward ito, ayos lang din sa akin. Paalam. Pagkatapos magsalita ay umalis na si Anna kasama si Jasper. Sa pagkakataong ito, hindi na nang-ahas si Jeremiah na maglabas ng kalokohan habang pinapanood silang umalis. Ang lakas ng suntok ni Jasper kanina. Muntik na siyang mapatay on the spot. Pagkaalis nilang dalawa sa eksena, nanginginig na tumayo si Jeremiah kasama ang tulong ng iba. Kahit nakahawak ang palad niya sa noo niya, dumalay pa rin ang dugo sa mga daliri niya ng husto. Kinagat ni Jeremiah ang kanyang mga ngipin sa galit at marahas na sinabi, kung hindi siya sinuportahan ni Anna, napatay ko na sana ang sinumpaang unggoy na Summerland na iyon. Jeremias, tama na. Isang tao mula sa crowd na dumating para manood ng drama na nakangiting nagsabi, binabugbog ka ng walang dahilan, tiyak nakakasuhan din. Ang Summerland monkey na binanggit mo ay Jasper Lane. Tama siya, siya nga ang may-ari ng pinakamalaking pribadong kumpanya ng Summerland, at ngayon lang, binili niya ang Nokia sa halagang $25 billion. Ano na naman ba ang market value ng kumpanya ng tatay mo? $3 billion. Ang kanyang JW Foundation ay naging sanhi ng pagbagsak ng stock market ng Estados Unidos sa loob ng ilang araw. Hanggang ngayon, mayroon pa ring daan-daang bilyong dolyar sa capital pool. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1723. Ang pera ninyo ng tatay mo ay baon lang kumpara sa kanya. Huwag mo siyang guluhin. Kailangan ba niya si Anna na suportahan siya? Kung gusto niya, maaari niyang ganap na mabangkarote ang kumpanya mo at pagkatapos ay kasuhan ka hanggang sa wala ka nang natitira. Nang marinig ang mga salitang ito, namutla ang mukha ni Jeremias. Hindi alam kung ito ay sanhi ng labis na pagkawala ng dugo o takot. Sa ibaba, nakatayo si Anna sa elevator na may pagtatampo. Sa sandaling lumabas siya sa pinto ng elevator at humakbang sa kalye sa labas, bumalik si Anna sa kanyang orihinal na sarili. Napayakap siya sa leeg ni Jasper. Tuwang-tuwa siyang sumisigaw at tumatalon kasama si Joy, novel drama. Nagulat si Jasper sa kanya, ngunit nang maramdaman niya ang mainit at malambot na katawan ni Anna na dumampi sa kanya, natuwa rin si Jasper. Kailan ka pa dumating? Bakit wala kang sinabi noong una kang tumawag? Napakabigla. Tumingin si Anna kay Jasper na may kumikinang na mga mata. Karaniwan, hindi siya masyadong nasasabik. Gayunpaman, dahil hindi niya ito inaasahan, ang sorpresang ito ay napakabigla na kahit si Anna ay hindi napigilan ang mga emosyon sa kanyang puso. Ngumiti si Jasper at sinabing, gusto ko lang. Sorpresahin ka. Sabi ni Anna habang nakanganga ang kanyang mga labi, I think you finally found your conscience. Tumawa si Jasper at sumagot, hindi mahalaga kung nakita ko o kinain ng aso, at the end of the day, nasa harap mo ako ngayon. Nandito ka ba para sa akin? Mahinang tanong ni Anna. Ngumisi si Jasper at naglakad papunta sa gilid ng kalsada habang hawak ang kamay ni Anna. Then, he snapped his fingers lightly. Pagkatapos noon, parang magic, ang buong lungsod ay naliwanagan ng makukulay na ilaw. Tumangala si Anna at tumingin sa hindi mabilang na mga skyscraper sa paligid niya. Ang lahat ng mga ilaw at display screen ay nagbago ng kanilang mga pangunahing kulay sa light purple. Light purple ang paborito niyang kulay. Hindi lamang ang mga skyscraper ang nakikita ni Anna, ang parehong inilapat sa lahat ng mga gusali na mahigit 100 metro ang taas sa Los Angeles na nilagyan ng mga electronic display board o light strips. Tungkol naman sa mga taxi sa kalsada, lumilitaw din ang nakakasilaw na kulay purple sa mga maliliit na display na nakakabit sa kanilang mga bubong. Sa sandaling ito, walang nakakaalam kung ano ang nangyari. Ang lahat ng mga mamamayan ng Los Angeles ay nagmamasid sa kalituhan habang ang lungsod na kanilang tinitirhan ay nababalot at pininturahan ng lila. Kaagad pagkatapos, ang lahat ng lilang ilaw ay lumabo, at pagkatapos ay unti-unting kumupas. Nang akala ng lahat, kasama na si Anna, na aksidente lang, nag-on muli ang mga display screen at light strip na iyon. Sa pagkakataong ito, ang lumitaw ay isang set ng mga countdown. Nagbibilang ng pababa ng 19 na oras, 21 minuto, at 33 segundo.
Patuloy itong nagbabago hanggang umabot sa 0. Ang buong lungsod ay nagbibilang at ipinagdiriwang ang iyong kaarawan para sa iyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1724. Halos mapalugmok si Ana sa mga sinabi ni Jasper sa tenga ni Ana. Hindi niya akalain nagagasto si Jasper ng napakalaking pera para sorpresahin siya. Napatingin siya sa mga dumadaan sa gilid ang kalye habang nagbubulungan sila sa bawat isa at nahulaan kung ano ang ibig sabihin ng countdown. Pagkatapos, tumingin siya sa buong lungsod ng Los Angeles, ang pangalawang pinakamalaking lungsod sa kanluran ng Estados Unidos at ang pinakamalaking lungsod sa estado, habang napuno ang mga countdown sa bawat sulok. Kinagat ni Ana ang kanyang mga labi at hindi nakaimik. Anong meron? Hindi mo ba gusto? Nagpanik si Jasper. Ang lahat ng ito ay inayos ayon sa kanyang mga ideya. Siyempre, ang side ni Henry ang bumunot habang kailangan lang magbayad ni Jasper. Gayunpaman, ang countdown ng higit sa 10 oras lamang ay nagkakahalaga ng Jasper ng hindi bababa sa 6 na milyong US dollars. Gayunpaman, ang pera at pag-iisip na ito ay walang halaga kumpara sa tulong ni Ana kay Jasper. Sa makatuwid, kung hindi ito nagustuhan ni Ana pagkatapos ng lahat, ang mga iniisip at pagsisikap, hindi talaga. Sulit naman. Hindi, sobrang gusto ko. Tumingin si Ana kay Jasper na may nakakapasong mga mata at mahinang sinabi, hindi ko lang akalain na ihahanda mo ito para sa akin. Habang tumatawa, gumaan ang pakiramdam ni Jasper at sumagot, umpisa pa lang ito. Sumama ka sa akin. Pagkatapos magsalita ni Jasper, hinailan niya. Pumasok si Ana sa kotse. Tahimik na umalis ang sasakyan sa Los Angeles. Sa daan, makikita ng isa ang mga electronic sign na nagbibilang sa lahat ng dako. Hindi mabilang na mga tao ang kumukuha ng mga larawan o nagtatanong sa isang tao kung ano ang nangyayari, ngunit sila ay nakatakdang hindi makakuha ng sagot. Pagkaalis ng sasakyan sa downtown Los Angeles, nagmaneho ito patungo sa Mount Halave. Sa tabi ng malaking tanyag na karatula ng Holovo sa buong mundo, makikita ang Santa Monica Bay mula sa malayo at ang buong lungsod ng Los Angeles sa malapit. Ang simoy ng bundok ay hamihip ng mahina. Pagkababa ni Ana sa kotse, nakita niya ang buong lungsod ng Los Angeles na naliligo sa malambot na lilang liwanag sa isang sulyap. Sa sandaling ito, ang malapanaginip na larawan ay nagparamdam kay Ana na para siyang nasa isang panaginip. Siguro sobrang effort, di ba? Tanong ni Ana. Ngumiti si Jasper. Sa totoo lang, para magawa ito, ang pera ay isang maliit na bagay lamang. Ang pangunahing problema ay napakahirap hilahin ang mga string para magawa ito. Sa kabutihang palad, si Henry ay medyo mahusay sa aspetong ito. Kung sila ay magaan, kausapin mo na lang sila hanggang sa pumayag sila. Sa kabaligtaran, kung hindi sila ganoon kadali, ihagis mo lang sa kanila ang pera hanggang sa maging easygoing sila. Iyon ay kung paano ginawa ang bagay na ito. Gayunpaman, tumagal ng halos 1 buwan upang makuha ito. Tapos na. Sulit lahat ng ito. Sa isang pisil sa kamay ni Ana, sinabi ni Jasper, gusto kitang bigyan ng isang hindi malilimutang kaarawan, iyon lang. Tumangala si Ana kay Jasper, kinagat ang kanyang mga labi, at ngumiti. Ito na talaga ang pinaka hindi ko malilimutang kaarawan. Si Ana at Jasper ay nakaupo sa lupa ng observation deck sa Mount Holovo nang walang pakialam sa kanilang mga imahe. Pagkatapos, ipinatong ni Ana ang kanyang ulo kay Jasper. Sa sandaling ito, wala sa kanila ang nagbanggit ng negosyo o domestic affairs. Hindi rin nila binanggit ang relasyon nila. Ito ang naging pag-unawa sa isa't isa. Sa pagitan nila, bahagyang pumikit si Ana at sinabing, nakakamangha kung nakilala kita ng mas maaga. Hindi pa huli ang lahat, sagot ni Jasper. Hindi inangat ni Ana ang kanyang ulo, ngunit tila nakita niya ang masakit na ekspresyon ni Jasper. Ipinagpatuloy niya, hindi bale, huwag na nating isipin iyon. Pagkaalis nila sa Mount Holovo, naging maliwanag ang kalangitan. Ang countdown na pumuno sa skyline ay 16 na oras, 21 minuto, at 3 segundo ngayon. This time, si Jasper naman ang nagmamaneho. Hindi siya tinanong ni Ana kung saan sila pupunta. Masunurin lang niyang pinagmamasdan ang countdown na makikita sa lahat ng dako sa labas ng bintana ng sasakyan, pinayagan si Jasper na manguna.
Nagmaneho si Jasper papuntang Beverly Hills. Ito ay isang mayamang lugar na sikat sa buong mundo, lalo pa sa Estados Unidos. Ang villa dito ay nagkakahalaga ng daan-daang milyong US dollars. Kahit na mayroon kang napakaraming pera, maaaring hindi mo ito mabibili. Pagkatapos ng lahat, ang taong bibili nito ay kailangang magkaroon ng isang tiyak na katayuan sa lipunan. Ginamit din ni Jasper ang lugar na ito bilang isang pilgrimage site sa kanyang nakaraang buhay, ngunit ngayon na ang kanyang katayuan ay umabot sa antas na ito, alam niya na sa totoo lang, habang mas sumikat ang lugar, marami sa mga tunay na elite ang lumayo. Ang mga taong pumalit sa kanila ay mga celebrity, football star, at upstarts. Natural na hindi bibili ng villa si Jasper dito, kaya sa halip, umupa siya. Sa loob ng villa, inihanda ang pagkain at mga pang-araw-araw na pangangailangan. Habang nagluluto at naghahanda ng almusal si Jasper, nakita niyang nakahiga na si Anna sa sofa at mahimbing na natutulog. Pagkatapos kumain ng almusal mag-isa, kinuha ni Jasper ang telepono at nag-dial ng numero. "Naayos na ba ang lahat ngayong gabi?" tanong ni Jasper. "Mr. Lane, naayos na ang lahat. Walang magiging problema." "Sige. Salamat sa pagsusumikap mo. Pagkatapos kong bumalik, lahat ay babayaran ng kalahating taon na sweldo. Ako ang magbabayad. Kung gusto mong tumakbo ang kabayo, hindi mo makakalimutang pakainin ang kabayo." Kaya naman, hinding-hindi magkakamali si Jasper dito. Paggalang. Pagkababa ng telepono ay binalik niya ang tingin kay Anna na tulog pa rin. Tumalikod si Jasper at nagsimulang maghanda ng masaganang pagkain. Sa sandaling ito, dahan-daang bumaba ang isang eroplano sa Los Angeles International Airport. Lumabas sa aisle si Echo at ang tatlong subordinate niya na madilim ang mukha. "Jasper, gusto kong makita kung saan ka tatakbo sa oras na ito." Sa entrance ng airport, si Echo mumbled na may masamang tingin sa kanya. Mukha. Sa sandaling ito, ang isa sa kanyang mga nasasakupan ay nagtanong, "Mr. Welch, saan tayo pupunta ngayon?" "Syempre hahanapin natin si Jasper." Pagkasabi niya nun, natauhan din si Echo. May hindi tama. Hindi kasi niya alam si Jasper. Ito ay ang Los Angeles sa Estados Unidos, hindi ang Finland kung saan mayroon si Fabian. Sinisiyasat ng maigi. Walang nakakaalam kung saan nagpunta si Jasper pagkababa niya ng eroplano. Nang maisip ito ni Echo, nakaramdam siya ng pagtatampo at paglubha sa kanyang puso, novel drama. Kaya, tinawagan niya si Fabian. Dahil sa pagkakaiba ng oras, mahimbing na natutulog si Fabian nang magising siya sa tawag. Tinanong ko si Morrison na tingnan ito, ngunit kailangan pa niya ng ilang oras. "Sasabihin ko kaagad sa iyo kapag may resulta na." Binaba agad ni Fabian ang tawag pagkatapos niyang magsalita. Dahan-dahan ding inilapag ni Echo ang telepono. "Mr. Welch, may address ba tayo?" tanong ng subordinate. "Maghanap tayo ng hotel na matutuluyan," malamig na sabi ni Echo pagkatapos umiling. Hinahanap nila ang lokasyon ni Jasper, sa sandaling malaman nila kung saan siya tumutuloy, "Pupuntahan namin kaagad. Pagkatapos namin siyang patayin, umalis na kayo agad." Tumingin si Echo sa tatlong subordinate at dahan-daang sinabing, "Kayong tatlo ay mga death fighter na lumaki sa akin. Matapos akong ma-kick out sa pamilya, tinanggal din kayo. Si Jasper ang nagdulot ng kahihiyan na ito sa amin, kaya hindi namin siya maaaring bitawan. Naghanda ako ng pera para sa inyo, at sapat na ito sa natitirang bahagi ng iyong buhay." Kaagad, nagkatinginan ang tatlong subordinate at sabay na ibinaba ang ulo. Roger yan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1725. Kinabukasan, gabi na ng maaliwalas na nagising si Anna. Ang gininto ang paglubog ng araw ay sumikat sa malalapad at transparent na French na mga bintana at napuno ang silid. Itinaas ni Anna ang kobrekama at bumangon, ngunit nang matapakan niya ang malambot na carpet, may napansin siyang kakaiba sa kanyang paa. Nang tumingin siya sa ibaba, nakita niyang may daanan na gawa sa mga talulot ng rosas. Umabot ito mula sa ilalim ng kanyang kama hanggang sa labas ng bahay. Isa pa, may maliit na card sa bedside table. "Gising ka na ba?" Sundin ang mga talulot ng rosas at lumabas ng bahay. "May surpresang naghihintay sa iyo. This guy."
I wonder kung sinong babae ang nagturo sa kanya ng napakaraming tricks. Hindi niya alam kung paano gawin ang lahat ng ito noon pa, Z. Ngumuso si Ana. Kahit na sinasabi niya iyon, tinahak niya pa rin ang landas ng rosas. Mga talulot ng buong pagmamahal at masunurin. Ang silid tulugan ay isang lugar lamang na patulugan sa ganitong uri ng mga nangungunang luxury villa, habang ang banyo ay matatagpuan sa labas ng silid. Kasunod ng landas ng mga talulot ng rosas, nakita ni Ana ang lahat ng mga gamit sa banyo na nakalagay sa counter, pati na rin ang kumpletong hanay ng mga maislan at mahalagang alahas tulad ng mga hikaw at kwintas. Masasabi ni Ana sa isang sulyap na ang hanay ng mga alahas na ito ay ginawa ng isang nangungunang master. Talagang hindi iyon ang uri ng ordinaryong mga kalakal na mabibili kahit saan sa tindahan. Matapos maligo ay maingat na inilagay ni Ana ang lahat ng alahas sa kanyang katawan. Sa sandaling ito, si Ana, na nakatayo sa harap ng salamin, ay tumingin sa kanyang sarili ng may kasiyahan. Pagkatapos, tumalikod siya at lumabas ng banyo. Ang landas ng rosas na talulot ay umaabot pa rin, at sa pagkakataong ito ay patungo sa silid ng damit. Pagkatapos niyang maglakad papunta sa cloakroom na sinusundan ang landas na nakita ni Ana ang isang hanay ng mahaba. Pagkatapos niyang pumasok sa cloakroom na sinusundan ang landas, nakita ni Ana ang isang set ng mahabang damit na nakalagay sa hanger sa gitna. Ang damit na ito ay nagulat kay Ana. Ang damit na ito ay ang huling taon na proyekto na siya mismo ang nagdisenyo. Ito rin ang proyekto na nanalo ng gintong medalya at nakakuha sa kanya ng mga tiket para makipagkompetensya sa Paris Fashion Week. Hindi alam ni Ana kung paano nakuha ni Jasper damit na ito, ngunit hindi ito naging hadlang sa kanya. Nakaramdam ng pananabik habang nakatayo sa harapan nito. Para sa anumang taga-disenyo, ito ay magiging isang kahanga-hanga. Bagay na makapagsuot ng sarili nilang mga disenyo. Pagkatapos niyang isuot ang damit, akmang-akma sa kanyang katawan ang pinong cutting, na nagpatingkad sa kanyang curvy figure. Pagkatapos maglakad palabas mula sa silid ng damit ay nakita niya na ang landas ng talulot ng rosas sa pagkakataong ito ay bahagyang mas mahaba. Sinundan ni Ana ang daan at naglakad papunta sa dining room. May maliit na hapagkainan doon. Sapat na para sa isang lalaki at isang babae na panatilihin ang isang pinong distansya ngunit hindi pa rin nawawala ang pagpapalagayang loob. Pinalamutian ng red wine, pagkain, at kandila ang mesa. Sa sandaling ito, dahan-daang sumara ang mga dekoryenteng kurtina sa French windows sa paligid ni Ana. Unti-unting lumabo ang kwarto. Gayunpaman, hindi natarante si Ana. Sarap na sarap siya sa mayroon si Jasper. Inihanda para sa kanya, novel drama. Sa isang iglap, ang mga kandila sa mesa ay tila nasusunog sa sarili at ang dilaw na apoy ay nagsimulang sumayaw sa madilim na silid. Pagkatapos, lumitaw ang mukha ni Jasper sa gilid ng dilaw na sinag. Pumunta siya sa harap ni Ana na may ngiti sa labi. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang kamay at inialay ito kay Ana ng maginoo. Humajijek ng mahina si Ana at inabot ang kamay para ilagay ito sa likod ng kamay ni Jasper. May ngiti sa labi si Jasper nang lumingon siya. Ang kanyang kamay sa paligid at hinawakan ang patas at malambot na mga daliri ni Ana. Sa isang mahinang paghila, binalot niya sa kanyang mga bisig si Ana, na hindi man lang lumaban. Sa sandaling ito, maririnig ang mahinang tunog ng violin sa madilim na silid. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1726. Niyakap ni Jasper si Ana at sumayaw sa ritmo ng musika. Salamat. Habang magaling sumayaw, tumangala si Ana sa mukha ni Jasper na kumikislap sa liwanag at mahinang sinabi. Sa sandaling ito, ang kanyang buong katawan ay kailangang maging pool ng tubig, at siya ay natutunaw kay Jasper. Napatingin si Jasper kay Ana. Tapos, siya, ngumiti at sinabing, karangalan ko na magawa. Nagawin ang lahat ng ito para sa iyo. Lagi ka bang sweet? Tanong ni Ana. Kahit gaano ako ka-sweet, kailangan ko pa rin ng taong handang makinig. Nang matapos ang kanta, hinayla ni Jasper ang upuan, tinulungan si Ana na maupo, at saka umupo sa tapat niya. Ginawa ko ang lahat ng ito sa hapon ng mag-isa. Maaaring hindi ito sa iyong panlasa, ngunit kailangan mong tapusin ito. Kailangan mong kainin ito kahit ay. Kung hindi mo gusto. Nakangiting sabi ni Jasper pagkatapos niyang kunin ang tinidor niya.
Hindi napigilan ni Ana na sumagot, ikaw lang ang makakarating na may dalang kakaiba gaya ng pagkain ng Summerland sa liwanag ng kandila. Pareho kaming hindi mahilig sa western food, at hindi ko rin alam kung paano ito gagawin, kaya ito ang gagawin. Nagsimulang magkwentuhan ang dalawa habang kumakain. Bagamat pinigilan nila ang kanilang sarili at hindi humawak ng ilang maseselang paksa, hindi na ito nakayanan ni Ana sa kalagitnaan ng pagkain. Kailan ka aalis? Natigilan si Jasper. Sumagot siya, mananatili ako ng 2 araw pa. Umiling si Ana at mahinang sinabi, hindi ka tinatanggap ng Estados Unidos. Pagkatapos bukas, dapat kang umuwi sa lalong madaling panahon. Bahagyang tumaas ang kilay ni Jasper at ngumiti. Sa tingin mo, aagawin nila ako. Ang mga normal na tao ay hindi, ngunit mahirap sabihin. Pagdating sa mga NASA, parehong antas tulad mo sa mga tuntunin ng kapangyarihan, katayuan, at impluwensya. Kung ikukumpara sa pagiging panlilibak ng iba, ang Estados Unidos ay higit na nagmamalasakit sa kung gaano kalaki ang pinsalang ay dudulot sa kanila ng isang malaya at ligtas na tao na tulad mo. Bumantong hininga ulit si Ana. Bagamat dito siya nag-aaral ng fashion design, hindi siya baguhan sa mga balita tungkol kay Jasper. Sa tingin ko, simula nang mapadpad ka sa United States, masinsinan na tayong sinusubaybayan ng mga opisyal ng Estados Unidos. Kung hindi lang dahil mukhang dehado ka sa stock market, natatakot ako na baka hiniling na umalis ka. Huwag maliitin ang kawalang hiyaan ng gobyerno ng Estados Unidos. Tumanggo si Jasper at sinabing, alam ko, isasaalang-alang ko ito. Paano ka? Kailan ka uuwi? Next month is the opening ceremony of Paris Fashion Week. Kailangan kong pumunta para lumahok sa isang show. Babalik ako pagkatapos ng show na ito. Baka hindi na ako bumalik sa fashion design industry for a short time after this kasi na-achieve ko na yung goal ko. Bahagyang ngumiti si Ana. Well, magkikita tayo sa Summerland sa loob ng 1 buwan. 2 oras silang dalawa dito. Pagkain. Pagkatapos kumain ay dinala ni Jasper si Ana para maglibot sa villa. Nakaupo sila at nag-uusap o nakasandal sa isa't isa sa liwanag ng buwan. Sa sandaling ito, walang sino man o anumang maaaring mag-novel drama. Abalahin sila. Unti-unting lumalapit ang oras ng hating gabi. Nagsimula na ring kabahan si Ana. Alam niya na kung napakaraming inihanda ni Jasper para sa kanya 1 araw bago ang kanyang kaarawan, kapag sumapit ang hating gabi at opisyal na dumating ang kanyang kaarawan, tiyak na may mas malaking sorpresa ang inihanda ni Jasper para sa kanya. Sure enough, nang malapit na ang oras, dinala ni Jasper si Ana sa pinakataas na palapag ng villa. Ang Beverly Hills ay nasa tuktok ng bundok, at ang sabi nila doon nakakulong si Liz Atanas, hindi pa nakabalik ng Pilipinas. Ang villa na pinili ni Jasper ay nasa tuktok, kaya mula dito, magkakaroon ng kompletong pangkalahatang ideya ng buong lungsod ng Los Angeles. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1727. Gustong tanungin ni Ana si Jasper kung ano ang gusto nitong ipakita sa kanya, pero natatakot siyang masira ang mood. Napangiti si Jasper nang makita niya ang paglipat nito sa pagitan ng gulat at saya. Hindi niya ito inihayag o naglik ng kahit ano ng maaga. Nakangiting nakaupo si Jasper sa gilid ng balcony sa pinakataas na palapag ng villa. Unti-unting kumalma si Ana at ginaya niya si Jasper sa pagkakahiga nito sa tabi nito. Alam mo ba kung bakit gusto kong kumita ng napakaraming pera? Biglang napalingon si Jasper para tignan si Ana. Hindi ba para sa mas magandang buhay? Tanong ni Ana. Tumawa si Jasper at sumagot, kahit gaano ka katalino, walang paraan para ilagay ang iyong sarili sa aking lugar at tingnan ang problemang ito mula sa pananaw ng isang tulad ko na nagmula sa wala. Dahil ipinanganak ka sa end goal para sa karamihan sa mga tao, hulaan mo lang ako. Layunin na kumita ng pera mula sa sabi-sabi. Kung sasabihin ng lahat na ang paggawa ng pera ay para mamuhay ng mas mabuting buhay, iyon ang sagot. Itigil mo na ang pagkukwento sa lola mo. Sabihin mo sa akin, bakit ka kumikita? Hindi nasisiyahang sabi ni Ana. Bihira siyang matalo sa harap ng iba. Napangiti si Jasper at sinabing, kung ito ay para sa ikabubuhay, ang kayamanan ko ay nabubuhay sa pinakamarangyang buhay sa mundo at hindi ko man lang matatapos ang paggastos nito. May sasabihin ako na parang bongga at hindi mapagkakatiwalaan sa iba.
Ang pera ay numero lang para sa akin ngayon. Naiintindihan ko ito, tumanggaw si Ana at sinabi. Dahan-daang nagpatuloy si Jasper na may ngiti sa kanyang mukha, napakalaki ng kita ko para kapag may gusto akong gawin, magagawa ko. Nang walang pag-aalala, kakatapos lang sabihin ni Jasper, ang countdown na sinalanta ang milyon-milyong. Ang mga mamamayan sa lungsod ng Los Angeles sa isang buong araw ay sa wakas ay bumalik sa zero. Mayroong libu-libong countdown, malaki at maliit, saan man sa lungsod. Ang sandaling bumalik sila sa zero ay nagpahiwatig ng oras na pinalitan ng isang bagong araw ang huli. Sa sandaling ito, bang bang bang, muffled na ingay ang tunog mula sa buong lungsod. Napakasiksik nito na nagbunga ng echo, na nagpaisip sa mga tao na ang digmaan ay darating. Nang iangat ng lahat ang kanilang mga ulo sa takot, natuklasan nila na hindi mabilang na mga paputok ang tumataas sa kalangitan sa buong lungsod ng Los Angeles. Isang hanay ng mga paputok ang nakapalibot sa Los Angeles. Ang hindi mabilang na siksikan na malalaking paputok ay parang isang himala na ipinamalas mismo ng Diyos sa mundo, na naging sanhi ng pagtataka ng lahat ng tumitingin sa kanila. Ang lahat ay nakakita ng mga paputok dati, ngunit wala pang nakakita ng ganoon kaganda at siksik na hanay ng mga ito. 168,000 custom-made na paputok ang pumapalibot sa buong lungsod ng Los Angeles at umaabot mula sa lungsod hanggang Beverly Hills, kung nasaan tayo. Sa pagkakataong ito, matapos sabihin iyon ni Jasper ay bigla itong tumayo at hinayla ang natulala na si Ana sa kanyang paa. Itinuro niya ang lungsod ng Los Angeles. Sa sandaling ito, ang buong paligid ng Los Angeles ay tila balot sa isang napakagandang hanay ng mga paputok at umaabot sa direksyon ng Beverly Hills. Gusto kong masaksihan ng lahat ang sandaling ito. Nalunod ang mga salita ni Jasper sa malakas na tunog ng mga paputok. Tumangala si Ana at nakita ang mga paputok na bumubulusok sa langit ng patong-patong pababa sa mahigit 10 kilometro ng kalsada mula Los Angeles hanggang sa Beverly Hills. Bukod dito, ang bawat isa sa mga firework arrays na ito ay maingat na inayos at na-customize, kaya iba-iba ang oras na nanatili ito sa himpapawid. Sa huli, ang dagat ng mga paputok ay natipon sa 4 na malalaking salitang Samrish at nanatili sa kalangitan. Maligayang kaarawan. Sa sandaling ito, sama-samang nasaksihan ito ng milyon-milyong mamamayan mula sa lungsod ng Los Angeles. Sa wakas ay naunawaan na nila ang ibig sabihin ng countdown at fireworks. Ito ay nagdiriwang ng kaarawan ng isang tao. Walang nakakaalam kung sino ang maswerteng taong ito, ngunit alam nilang ang 4 na salita sa langit ay Samrish, kaya alam nilang taga Summerlin siya. Diyos ko, hindi mabilang na kababaihan ang umiiyak sa tuwa sa sandaling ito dahil sa hindi maipaliwanag na pagkasabik at emosyonal. Kung ako ang babaeng ito, mamamatay akong masaya. Ganito ang naramdaman ng hindi mabilang na kababaihan. Bilang bituin ng lahat ng ito, si Ana ay lubos. Walang imak. Sa kanyang katayuan at net worth, maaari siyang magdaos ng napakagasta at marangyang birthday party kung gugustuhin niya. Gayunpaman, talagang nabigla siya sa pagpayag ni Jasper na gumastos ng pera para sa kanya, novel drama. Ang pera ay pangalawa dahil ang lakas tao, material na mapagkukunan, at enerhiya na ginugol sa pag-iisip na ito ay ang pinakamahalagang bagay. Ang kalangitan sa gabi ay malawak at maliwanag, at ang mga bituin ay tuldok-tuldok sa madilim na asol na kalangitan. Si Jasper at Ana ay nakatayo sa ibabaw ng villa, pinapanood ang matingkad na paputok na pansamantalang umusbong. Napuno ang hangin ng kakaibang amoy ng mga paputok. Lumingon si Ana at tumingin kay Jasper. Sa sandaling ito, kumikinang ang kanyang mga mata. Ito ba ang masusing inihanda mo para sa akin? Tanong ni Ana. Masaya ka ba? Retorikong tanong ni Jasper. Madiin na tumanggo si Ana. Tumawa si Jasper at sinabing, mabuti naman. Bago pa siya matapos, hinawakan ni Ana ang leeg ni Jasper, inikat ang ulo niya, at hinalikan siya. Ito ang unang halik ni Ana. Sa sandaling ito, isinantabi ni Ana ang lahat. Hinalikan niya si Jasper ng baliw, mapusok, at malupit. Bahagyang inalis ni Ana ang labi niya ng siya. Halos malagutan ng hininga. Ganun pa man, hindi niya nakayanan ang napakalayo kay Jasper. Magkadikit pa rin ang mga labi nila at doon ay isang transparent na sinulid na sutla sa pagitan ng kanilang mga labi at ngipin.
Maging sila ay humihingal, hindi pa rin naputol ang koneksyon na ito, pareho nang. Dalhin mo ako sa kwarto, mahina. Bulong ni Ana. Nang may sasabihin sana si Jasper, bumaon ng malalim ang mga kuko ni Ana sa kuko ni Jasper. Pabalik, sinabi niya sa isang ligaw at walang pigil na tono, ayoko nang pakialaman ang anumang bagay. Huwag kang magsalita ng anuman, dalhin mo ako sa silid. Kung patuloy na nagbubuga ng kalokohan si Jasper sa mga sandaling ito, magiging tanga siya sa baboy. Hindi nagdili-dali si Jasper at mabilis na binuhat si Ana bridal style. Napakalambot at malata ng katawan ni Ana na para bang wala siyang buto. Pagkatapos, binuhat siya ni Jasper pababa ng bubong nang hindi lumilingon. Huwag mong pagsisihan ito, sabi ni Jasper habang naglalakad. Ibinaon ni Ana ang kanyang ulo sa dibdib ni Jasper. Panipi. Ang sino mang magsisi ay duwag. Mabangis na inihagis ni Jasper si Ana sa kama at sinabing, hindi ako magiging ganyan kasumpalang duwag. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1728, wild ang gabing iyon. Hindi may palibot ni Jasper sa kanyang ulo kung gaano ka-wild si Ana kahit na ito ang kanyang unang pagkakataon. Ang babaeng ito ay patuloy na gustong lumaban para sa pangangibabaw kay Jasper, ngunit papayagan ba siya ng isang lalaking tulad ni Jasper, lalo na't ito ang kanyang unang pagkakataon. Matapos ang buong gabing pagkakasalikop sa isa't isa, unti-unting tumigil ang pawis at hingal sa huling kalahati ng gabi. Habang hawak-hawak si Ana na maamo na parang pusa, napabuntong hininga si Jasper, na ipinagmamalaki ang sarili sa pagprotekta sa kanyang dignidad bilang isang tao. Habang nakatingin kay Ana sa kanyang mga bisig, na namumula ang mga pisngi at pawisan ang dulo ng kanyang ilong, naramdaman ni Jasper na ang buhay sa itaas ay walang espesyal. Sa wakas ay nakuha niya ang prinsesa ng mga batas sa kanyang mga kamay. Let me ask you a question to test you, biglang sabi ni Jasper, nobela drama. Tinatamad na itinaas ni Ana ang kanyang mga talukap at mahinang sinabi, pakiusap, maging simple lang. Wala akong lakas para mag-isip masyado ngayon. Napakasimple lang, bagtong lang. Ano ang ginawa ni Cinderella nang makarating siya sa bola? Tumawa si Jasper. Natigilan si Ana. Itinagilid niya ang kanyang ulo para isipin iyon. Tapos, nakakunot ang noo niyang sinabi, ano ang ginawa ni Cinderella nang makarating siya sa bola? Hindi ba't nakipagsayaw siya sa prinsipe at nakalimutan ang kanyang sapatos? Matapos ay rock ang kanyang utak saglit tungkol dito, agad na sumuko si Ana. Sabi niya, hindi ko alam. Ano ang ginawa niya? Ngumisi si Jasper. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ni Ana at inilagay sa isang tiyak na bahagi ng kanyang katawan. Natigilan si Ana. Makalipas ang ilang segundo, mabilis niyang binawi ang kamay niya. Tapos, tinurot niya si Jasper sa braso at sumigaw, Jasper, gusto mo bang mamatay? Ano, di ba tayo lang? Tumahimik ka. Tuwang-tuwa si Jasper. Sinabi niya, sige, hindi sinabi sa iyo, ngunit hindi rin niya sinusubukang samantalahin ka. Ang dahilan ay ilagay ang iyong kamay doon upang bigyan ka ng pahiwatig. Nabulunan siya. Si Ana ay napakatalino na babae, kaya agad niyang naintindihan ang ibig sabihin. Hindi ba mabulunan si Cinderella kapag nakuha niya ang bola? Jasper, gusto mo na bang mamatay? Natutunan mo ang ganitong uri ng maruming bagtong mula sa. Sabi ni Jasper habang nakaramdam ng kasiyahan gaya ng suntok, kailangan bang matutunan ito ng mga lalaki? Sige, papalitan ko na. Magpalat tayo ng mas seryoso, okay. Bakit tinawag ng Brazilian wax ang cabin strip? Jasper, hindi na mauulit. Ito ay seryoso. Hindi ko alam. Eto, hayaan mo akong magparamdam sa'yo, kasi may sabungan sa dulo nito. Array, magiliw. Hindi ito plastisini. Habang hawak-hawak ni Jasper si Ana habang hubot-hubad silang nakahiga sa kama, bumaba sa kotse si Echo at ang tatlo niyang kasamahan sa paanan ng Beverly Hills. Pagkatapos, iniangat nila ang kanilang mga ulo upang tingnan ang maluwalhating villa area. Kahit madaling araw na, 24/7 ang seguridad ng ganitong klaseng lugar ng mayayaman. Bukod dito, may mga surveillance camera sa buong lugar kaya imposibleng makapasok ang mga normal na tao nang walang pahintulot. Gayunpaman, si Echo at ang gang ay hindi normal na tao.
Maya-maya, lumabas sa villa area ang isang blonde na lalaking may asol na mata. Naglakad ang lalaking ito sa harap ni Echo. Matapos magtinginan ang dalawa at makumpirma ang kanilang pagkakakilanlan, naglabas ng ID card ang lalaki para kay Echo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1729, 138 Beverly Hills Central Road. Pagkasabi nito, agad na naglakad ang lalaki patungo sa downtown Los Angeles nang walang sinabi pa. Matapos kunin ang ID card ay hindi na nilinga ni Echo ang direksyon kung saan umalis ang lalaki. Matapos masilayan ang kanyang tatlong subordinate, dumiretso hanggang patungo sa security door ng villa area. Pagdating pa lang niya sa pinto ay agad na lumabas ang isang team ng mga security guard. Bagamat sila ay mga security guard, hindi sila katulad ng mga security guard sa Summerland. Ang bawat isa sa mga security guard na ito ay pinaalis ang mga veterano mula sa militar, puwersa ng pulisya, o mga ahensya ng lihim na serbisyo. Lahat sila ay armado rin ng mga live ammunition at kasing lakas ng mga oso. Upang mapanatili ang propesyonal na serbisyo sa seguridad ng mga taong ito, ang bawat sambahayan ng Beverly Hills ay kailangang mamuhunan ng hindi bababa sa $100,000 kada taon. Ang presyo ay mapangahas, ngunit dinala rin nito ang pinakamataas na antas ng serbisyo sa seguridad ng tirahan sa mundo. Pakipakita ang iyong ID. Dalawang malalaking itim na lalaki ang lumapit kay Echo at sinabing may pagka-alerto at pagbabantay. Inilabas ni Echo ang ID card na kakakuha lang niya at ibinigay sa itim na lalaki. Matapos ay scan ang ID card gamit ang isang makina, sinulyapan ng malaking itim na lalaki si Echo at pinapasok sila. Dirdiretsong pumasok si Echo at ang tatlo niyang kasama. Sa kahabaan ng Central Road ng Beverly Hills, nakita nila ang bahay number 138. Pagkatapos, binuksan ni Echo ang pinto ng villa gamit ang kanyang ID card at pumasok. Dumiretso silang apat sa pinakataas na palapag at tuluyang nagkaroon ng ekspresyon sa mukha si Echo. Ito ay isang hitsura ng sama ng loob, kapaitan, at kabaliwan. Napatingin siya sa villa na nakasara ang mga kurtina at hindi kalayuan ang nakalak na pinto, novel drama. Pagkatapos, sinabi niya sa Sunrish, "Nandyan si Jasper. May aksyon ba tayo ngayong gabi?" Tanong ng isa sa mga nasasakupan. After shaking his head, Echo said, "Masyadong mahigpit ang security dito, kapag ginawa namin ito, tiyak na mapapalibutan kami sa loob ng 3 minuto kung kami ay madetect. Kaya hindi ito ang pinakamahusay na pagpipilian." Ayon sa katalinuhan, hindi magtatagal dito si Jasper. Hihintayin natin bukas kung lalabas siya. The moment na lumabas siya ng villa, it will be his death. Pero kung sakali, magsalit-salit tayong apat sa pagpupuyat ngayong gabi. Hindi natin dapat hayaang makatakas si Jasper sa ilalim mismo ng ating mga ilong. Sabay-sabay na tumango ang tatlong nasasakupan at sumagot ng magalang, "Roger." Hindi Diyos si Jasper, kaya natural, imposibleng malaman niya na may 4 na tao na naghihintay na patayin siya sa katabing villa. Pagkatapos nilang magkagulo ni Anna para habang magkayakap sila at nakatulog. Kinabukasan, hindi man lang bumangon si Jasper sa kama, at lumabas na ng bahay. Ganon din si Anna. Kapag nagutom sila, makakahanap sila ng madaling lutuin. Kapag nauuhaw sila, may mga inumin at mineral water sa ref. Alam nilang dalawa na malapit na silang maghiwalay at ngayon din ang kaarawan ni Anna kaya buong araw silang nagkukulitan sa kama. Nagpatuloy ito hanggang dapit hapon, nang tumahimik ang kapana-panabik at umiinit na silid sa tabi ng munting hingal ni Anna. Tanging ang mabibigat na paghinga ng dalawang tao ang naiwan sa silid habang napuno ng hangin ang kakaibang amoy ng lalaki at babae. May naintindihan ako pagkatapos nitong buong araw at buong gabi. Kinuha ni Jasper ang tisyo at iniabot kay Anna para panasan niya ang sarili. Samantala, ang sahig sa ilalim ng kama ay nakakalat din ng mga katulad na tisyo. Ang mga lalaki lang ang maaapektuhan pagkatapos ng mahabang oras ng kasiyahan, ngunit hindi ang mga babae. Napaka-bulgar, ngumuso si Anna. Pagkatapos panasan siya at si Jasper. Malinis, humiga siya sa kama, kumurap kay Jasper, at tinukso, "Nakikiusap ka ba ngayon para sa awa?" Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1730.
Ngumuso si Jasper at matigas ang ulo, kalokohan. Paano ako humihingi ng awa? I can go for another 300 rounds. Gaano katigas ang ulo? Sinundot ni Ana si Jasper sa dibdib at sinabing, puntahan mo ako ng isang bote ng tubig. Sa mga sandaling ito, lalong hindi kaaya-aya ang ekspresyon ni Echo habang nagdidilim ang kalangitan. May mga kapirasong pagkain na kinakain nilang apat ngayon at ilang mineral water ang nakakalat sa ilalim ng kanilang mga paa. Damn, ang taong ito ba ay nagbabalak na mamatay at hindi lumabas? Nagbulungan ang mga subordinate nang makitang nagmumura si Echo, can't keep doing this, nagpadala ka ng isang tao para tingnan ito. Kailangan mong kumpirmahin na nasa loob nga si Jasper. Halos 20 oras na mula ng madaling araw ngayon, ang pagkakataong mali ang katalinuhan, magiging walang kabuluhan ang paghihintay kung wala si Jasper. Malungkot ang mukha ni Echo na tila tumutulo. Bagamat naniniwala siyang hindi magiging problema ang impormasyong ipinasa ni Fabian, medyo nabalisa si Echo sa pagkakataong ito nang maisip niyang nami-miss niya si Jasper Finland noon. Paalis na sana ang mga nasasakupan na mag-imbestiga, biglang may gumalaw sa bintana ng katapat na villa. Marahas na kinilig si Echo at maingat na tumangala, ngunit matapos niyang makitang bahagyang yumanig ang kurtina ng katapat na villa, kalahating sulok lang ng kwarto ang tumambad. Tapos, nakita ni Echo ang mukha ni Jasper na hinding-hindi niya makakalimutan kahit namatay na siya. Nakatayo si Jasper sa tabi ng kama na walang suot na sando. Bago pa malanawan ni Echo ang sitwasyon, lumitaw sa likod ni Jasper ang pares ng makatarungan at malambot na braso ng babae. Pagkatapos, inikat nila ang leeg ni Jasper at hinayla siya sa kung saan sa likod ng mga kurtina. Kaagad pagkatapos, ang mga kurtina ay ibinaba, at ilang sandali pa, hindi na nila makita ang eksena sa loob. Kahit na nakita lang nila ang hubad na pang-itaas na katawan ni Jasper at ang makatarungan at malambot na mga bisig ng isang babae, kahit sino ay maiintindihan kung ano ang nangyayari sa loob. Yung punk, galit na galit si Echo. Kumuha siya ng baso at binasag sa lupa. Nagugutom na tayo dito, pero ang bastos na si Jasper ay talagang nakikipaglokohan sa isang babae buong araw. Inaalala ang hirap ng kanyang paglalakbay at ang trahedya ng 24 na oras na pag-squat, hindi kumakain ng maayos, at hindi nakatulog ng maayos. Gusto ni Echo na balatan ng buhay si Jasper, novel drama. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ng isang subordinate, pinalakas ang sarili. Maghihintay kami. Duguan ang mga mata ni Echo, at sabi niya, hindi ako naniniwalang doon siya mamamatay. Hindi naisip ni Echo na kailangan niyang maghintay. 2 buong araw. Pagkalipas ng 2 araw, ang pinto ng mahigpit na nakasarado. Tuluyan nang bumukas ang villa. Naglakad na sina Jasper at Ana palabas ng villa. Habang mukhang maganda ang suot, para silang pagod at nanghihina, na para bang nawalan sila ng maraming lakas. Hindi alam kung ilang beses silang naglokohan nitong 3 araw. Sa madaling salita, pakiramdam ni Jasper ay talagang mauubos na siya. Noong una ay 6 hanggang 7 beses nila itong ginagawa sa isang gabi, ngunit sa huling gabi, 2 beses lang nila itong ginawa bago nakatulog. Nakalabas na siya, sigaw ng isang subordinate sa tuwa at pagtataka dahilan para mapatayo si Echo na kakatulog lang. Sa sandaling ito, silang apat ay may maitim na bilog sa ilalim ng kanilang mga mata at mukhang walang kulay. Magkamukha sila ni Jasper, ngunit ang aktwal na sitwasyon ay ganap na naiiba. To put it simple, ganyan ang itsura ni Jasper dahil sobrang saya niya, pero sila. Mukhang ganoon dahil naghihirap sila. Nakalabas na siya. Nakalabas na rin siya sa wakas. Natouch si Echo kaya halos sumigaw siya ng, God bless Sunrise Land. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1731. Alam ng Diyos ang naranasan nila nitong mga nakaraang araw. Mula sa unang galit hanggang sa pamamanhid ngayon, halos hindi mapigilan ni Echo ang kanyang sarili na pasukin at patayin si Jasper sa mismong lugar anuman ang kahihinatnan sa maraming pagkakataon. Gayunpaman, nagawa niyang magpigil hanggang sa lumabas si Jasper. Humanda ka. Kapag umalis na si Jasper sa villa area, humanap ka agad ng angkop na lugar para kumilos. Isa lang ang pagkakataon natin, kaya dapat tayong magtagumpay. Sa sandaling ito, naghihintay ng sasakyan sina Jasper at Ana sa pasukan ng villa.
Hayaan mong ihatid kita sa airport. Tumingin si Ana kay Jasper at mahinang sinabi. Hindi, pupunta lang ako mag-isa. Dapat alagaan mong mabuti ang sarili mo dito, sabi ni Jasper. Humalaklak si Ana at sinabing, huwag mong gawing novel drama. Kahit na ito ay isang bagay ng buhay at kamatayan. Lumilipad ako papuntang Paris sa loob ng 2 araw, at babalik ako sa Summerland pagkatapos dumalo sa Fashion Week. Habang nag-uusap sila, yung kotse na. Dumating para sunduin si Jasper na nagmaneho. Sige, alis na ako. Tumingin si Jasper kay Ana at sinabing. Kasing lambot ng tubig ang titig ni Ana. Bahagyang tumango siya, nag-alinlangan, at pagkatapos ay sinabi, tawagan mo ako kung may problema ka. Anong mga problema ang maaari kong pasukin? Tumawa si Jasper. Maraming beses na siyang tinulungan ni Ana at ng mga batas sa kanyang pagbangon, kaya't mailalarawan sila bilang kanyang tagapagligtas. Gayunpaman, sa ngayon, ang kanyang problema ay hindi malulutas ng mga batas at hindi na niya kailangan ng tulong mula sa iba. Kakailanganin niyang lutisin ang sarili niyang mga problema sa pagtatapos ng araw. Ayaw na niyang dagdagan pa ang mga batas dahil sa kanya. Lalo na't, tumatanda na ang matandang Panginoon at ayon sa kanyang mga alaala bago ang kanyang muling pagkakatawang tao, ang matandang Panginoon ay mamamatay sa loob ng 2 taon. Nang maisip niya ito, sinabi ni Jasper, kung may oras ka, sabihin mo sa iyong lolo na magpasuri pa. Huwag mo siyang problemayan sa mga walang kabuluhang problema. Total, matanda na siya at hindi niya kayang lampasan ang lahat ng iyon. Inilibot ni Ana ang kanyang mga mata kay Jasper at sinabing, lolo ko iyon. Sa tingin mo ba hindi ko alam ito? Gayunpaman, nag-iisip ka para sabihin iyon. Sige, pupunta ako. Pupunta ako sa Harbor City pagkatapos mong bumalik at pagkatapos ay sabay nating bisitahin ang matandang master, sabi ni Jasper. Natigilan si Ana saglit at sinabing, sasabihin mo ba kay lolo ang tungkol sa amin? Maaari ba nating itago sa iba ang ating mga kapakanan? Kailangan natin itong harapin sooner or later. Ang matandang Panginoon ay ang taong higit kong iginagalang at ikaw ang kanyang kayamanan. Hindi ko maaring bigyang katwiran na hindi sabihin sa kanya ang tungkol dito. Napatikip ng labi si Ana sa sinabi ni Jasper. Nakagawa siya ng hindi mabilang na mga anak ng. Sinasamba siya ng mga elite sa Harbor City sa kanyang napakatalino na pag-iisip. Ngunit ngayon, siya ay medyo naguguluhan at kinakabahan. Oo, pero medyo natatakot ako. Ipinakita ni Ana ang kanyang malambot na bahagi sa unang pagkakataon. Ayos lang, pupunta ako dyan. Pinisil ni Jasper ang kamay ni Ana at sinabing. Mahina, sa tingin mo ba hahayaan kitang manatili sa tabi ko na may hindi kilalang pagkakakilanlan? Sino ang nagsabi na gusto kong manatili sa iyo? Mahinang bamantong hininga si Ana. Haha, hindi ikaw ang may final say ngayon. Tinanong kita dati tapos ngayon nagawa na natin lahat ng dapat at hindi dapat gawin, kaya hindi ka pwedeng magsisi ngayon. Pagkasabi nun ni Jasper tumalikod na siya at sumakay sa kotse. Nagpatuloy siya, go on, you should go home. Pupunta ako sa airport. Tumango si Ana. Pagkalikot ng sasakyan ni Jasper ay sumakay na siya sa likod niya. Pinagmasdan ni Ana ang pag-alis ng sasakyan ni Jasper. Ang Villa area at tumungo sa airport na may halong damdamin. Samantala, ang kanyang sasakyan ay nagmamaneho patungo sa downtown Los. Nang maghiwalay ang sasakyan ni Ana at Jasper, isang low-profile na itim na Cadillac ang lumabas mula sa susunod na lane at sinundan ang sasakyan ni Jasper. Angeles. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1732 ay isang pulutong ng trapiko sa Highway Beverly sa airport. Nakapikit si Jasper na nakaupo sa kotse. He was dozing. He was really exhausted after these days. Talagang naiisip niya kung paano naging napaka-energetic ng isang babae. Babae din si Wendy. Pagkatapos ng 3 beses ng gabi, magrereklamo si Wendy na kayanan niyang tumayo. Samantala, parang pinainit lang ni Ana ito ng sobrang nakakatakot. Paano sila mabubuhay ng ganito? Sa sandaling ito, biglang humandar ang sasakyan ni Jasper, at pagkatapos ay nagkaroon ng marahas na impact. Pagkatapos noon, malakas na tinulak si Jasper sa bintana ng sasakyan. Pagkatapos, umikot ang mundo sa kanya at narinig niya ang tunog na bakal na humahampas sa kalsada,
na sinundan ng pagsirit ng mga gulong pagkatapos ng emergency brake. Napakapamilyar ng lahat ng ito kaya bigla nitong naramdaman si Jasper na para bang hinahabol na naman siya ng mga ahente sa Sunrise Land kalahating buwan na ang nakalipas. Pagkatapos ng karanasang iyon, napakahusay ni Jasper sa pagkakataong ito. Hindi niya kailangan ng tulong o pag-udyok mula sa iba. Matigas ang ulo niyang hinawakan ang hawakan ng pinto, tumingkayad, at nagtago sa likod ng pinto ng kotse at ng passenger seat, novel drama. Makatitiyak ito na kung gusto siyang patayin ng isang mamamatay tao, hindi siya madaling makita mula sa bintana ng kotse at mapatay sa isang putok. Nang tumigil ang pag-alog ng sasakyan, tumangala si Jasper at nakita niya ang driver na nakahiga sa manibela. Ito ay hindi alam kung siya ay patay o buhay. Sa pagkakataong ito, walang sino man sa paligid para protektahan siya. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at itinulak ang pinto bago umakyat sa kotse, bagbog at pagod na pagod. Nang iangat niya ang kanyang ulo upang tumingin sa kanyang paligid, nakita niyang may kinalaman siya sa A. Malaking aksidente sa sasakyan. May mga nakabaligtad na sasakyan kung saan-saan habang ang mga hiyawan at iyak ng mga tao ay napuno ng hangin. Sa sandaling ito, bumukas ang pinto ng isang Cadillac sa kabilang lane at ang taong nakalabas ay naging dahilan ng matinding pagtaas ng kilay ni Jasper. Si Echo iyon. May hawak na baril si Echo habang naglalakad papunta kay Jasper. Jasper, ang tagal kong naghihintay. Darating ang araw na ito. Ang mukha ni Echo ay puno ng baluktot na kabangisan at pagmamataas. So what if you have tricks up your sleeves? Paano kung matalo mo ako hanggang sa wala na akong natitira sa stock market? Ikaw at ako ay pareho at the end of the day we only have one life. I'm going to kill you right now. Do you think you're impregnable to knives and bullets even if you are the most powerful man on earth? Nang makita ni Jasper na tinutukan siya ni Echo ng baril, tumalon ang adrenaline niya. Maghintay, sigaw ni Jasper. Biglang nagpaputok si Echo. Matapos niyang hatakin ang gatilyo ay umalangaw-ngaw ang putok ng baril sa walang laman na highway, dahilan para mas magpanik ang mga tao na kanina pa nagpanik. Tila dumaan ang bala mula sa buhok ni Jasper. Naamoy pa ni Jasper ang pulbere at sunog na amoy na namamalagi sa hangin. Hahaha, napahalakhak si Echo. Siya ay tulad ng isang mangangaso na nakuha ang kanyang paraan at hinahangaan ang kanyang biktima habang ito ay nagpupumiglas bago ang hindi maiiwasang kamatayan nito. Natatakot ka ba? Mukhang malevolent ang ekspresyon ni Echo habang natatawang sinabi, nararamdaman mo pa yata ang takot at gulat, ha? Manghihingi ka ba sa akin ng awa? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1733. Pakakawalan mo ba ako kung humingi ako ng awa? Tanong ni Jasper. Sa pagkakataong ito, palihim na pinindot ng kamay ni Jasper na nasa likod niya ang call button ng 2 beses. Ito ay upang muling i-dial ang huling tawag na ginawa ni Jasper. At ang tawag na iyon ay kay Anna. Hindi aktibong isali ni Jasper si Anna, ngunit mayroong isang pangkat ng mga bodyguard na sinanay ng propesyonal sa tabi ni Anna. Si Jasper ay hindi isang idiotic na lalaking chauvinist. Kaya, kapag kailangan niya ng tulong, hindi kailanman magdadalawang isip si Jasper na gamitin ang lahat ng mga mapagkukunang magagamit sa paligid niya. Ang pinakamahalagang bagay ay alam ni Jasper na si Anna ay napakatalino, at na siya ay may ganitong palihim na pag-unawa sa kanya at alam niya kung ano ang gagawin. Ayoko. Nakasubsob pa rin si Echo sa kanya. Walang kapantay na saya at hindi napansin kung ano nagawa na ni Jasper. Pero kaya kung hayaan kang mabuhay ng kaunti, o makaranas ng hindi gaanong masakit na paraan upang mamatay. Ang isang tulad mo ay dapat na ayaw mamatay, di ba? Kung tutuusin, nasa iyo ang lahat at nagsikap ka para sa lahat ng mayroon ka, kaya dapat ay napakaatubiling iwanan mo ang lahat, di ba? Mapusok na kumislap ang mga mata ni Echo at ngumisi kay Jasper, lumuhad ka at umakyat sa harapan ko na parang aso. Kung hindi, paunti-unti kitang pahihirapan hanggang kamatayan. Nagmamadaling sabi ni Jasper, huwag kang gumawa ng kahit ano. Tanga, ibaba mo ang baril, alam mo namang wala akong dalang armas, at hindi ako marunong gumamit ng baril, kaya hindi ako nananakot sa iyo. Kung masyado kang nasasabik at tinutukan ako ng baril ng ganyan, papatayin mo ako sa isang putok kapag hindi sinasadyang pumutok ang baril. Kung gayon,
Hindi ba mabubunga ang iyong nais na pahirapan ako? Pinaikit ni Echo ang kanyang mga mata. Isang pahiwatig ng pag-aalinlangan ang lumitaw sa kanyang mabagsik at masamang tingin, novel drama. Ito ay dahil naramdaman niyang tama si Jasper. Sa kabila ng maraming beses niyang sinabi sa sarili niya noon na hindi siya makikinig kay Jasper kahit anong sabihin niya, sa sandaling ito, nararamdaman pa rin ni Echo na tama si Jasper. Talagang hindi niya intensyon na patayin si Jasper ng ganoon kabilis. Ang gusto niya ay pahirapan si Jasper ng dahan-dahan at hayaan siyang mamatay sa walang katapusang sakit at pagsisisi. Ito ay naaayon sa kagustuhan ni Echo. Nang makitang ibinababa ni Echo ang nguso, dahan-daang nakahinga ng maluwag si Jasper. Pakiramdam niya ay konektado na ang tawag kaya kusa niyang sinabi, "Echo, I'm very curious. Kakalabas ko lang ng Beverly Hills and you catch up to me in less than 10 minutes after I got on this highway to the airport. How did you do it?" Ngumisi si Echo, "Sa tingin mo ba ako lang? May gustong mamatay ka?" "Tama ka." Si Jasper, na nagsisikap na magbunyag ng higit pang impormasyon at bumili ng mas maraming oras. Tumango at sinabing, "Totoo na maraming tao ang gustong mamatay ako, ngunit naisip mo ba kung bakit maraming tao ang gustong mamatay ako ngunit ikaw lang ang kumilos? Sinusubukan mo bang sabihin sa akin na ginagamit lang nila ako?" Malamig na tumawa si Echo, "Hindi mo na kailangang magsalita ng kalokohan sa akin. Wala na ako ngayon at matatapos na rin ang buhay ko. Ano bang pakialam ko sa paggamit o hindi? Hanggat kaya kitang hilahin, kung sino ang naging sanhi ng lahat ng ito, sa impyerno, then everything will be worth it. O sige, huwag ka nang magpabili ng oras. Mas malaking aksidente sa harap ang naging dahilan ng mga nasasakupan ko. Hindi na makakarating ang mga pulis dito sa loob ng susunod na kalahating oras. Ilang oras pa ba ang mabibili mo sa kalahating oras na ito? Gusto ko lang makita ang kaawa-awa mong anyo habang nagpupumiglas ka ng buong lakas bago mamatay. Kaya naman sinasadya kong bamyubula ng kalokohan sa iyo. Pero ngayon naubusan na ako ng pasensya, lumuhad ka kaagad sa akin at umakyat sa harapan ko, kung hindi, babaliin ko ang iyong mga kamay at paa, dahan-dahan kitang ipapahiya, at pagkatapos, hayaan kang mamatay sa pinakamasakit na paraan. Trust me, ayaw mong maranasan yon." Sa sandaling ito, isang convoy na orihinal na patungo sa downtown Los. Biglang tumalikod si Angeles at bumibilis sa pinakamataas na bilis patungo sa highway na patungo sa airport. Sa loob ng sasakyan, hinawakan ni Ana ang telepono na may nakakatakot na ekspresyon sa mukha. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1734. Makipag-ugnayan ka agad sa hepe ng Departamento ng Pulisya ng Los Angeles at sabihin sa kanya na gusto kong makakita ng helicopter sa loob ng 10 minuto, kung hindi, gagamitin ng mga batas ang lahat ng kanilang koneksyon at lakas upang matiyak na mawawalan siya ng trabaho sa susunod na buwan. Utos ni Ana sa malamig na tono. Hindi na malaya ng mga bodyguard kung ano ang nangyari, ngunit sa paghusga sa reaksyon ni Ana, tiyak na ito ay isang bagay na nakakasira ng lupa. Kaya naman, hindi man lang sila ng ahas na mag-alinlangan. Kung hilingin sa kanila ni Ana na lumiko upang magtungo sa highway na patungo sa paliparan, pagkatapos ay agad nilang hahakbang ang preno upang makagawa ng isang matalim na pagliko. Kung sinabi ni Ana na makipag-ugnayan siya sa hepe ng pulisya sa Los Angeles, agad silang magsisimulang tumawag. Dahil si Ana ay nanatili sa Los Angeles ng kalahating taon, upang mapadali ang ilang mga deal sa negosyo at mapanatili ang magandang relasyon sa lokal. Mga politiko Los Police Department ay hindi nagdududa sa mga salita ni Ana at agad na inayos ang helicopter upang lumipad kay Ana. Limitado ang espasyo sa helicopter, at naglakad si Ana patungo sa helicopter kasama ang dalawa sa pinakamahuhusay niyang bodyguard. Pumunta sa highway papunta sa airport. Kung may traffic jam sa daan, lahat ng magagawa mo para malagpasan ito. Pagkasabi ni Ana ay sumakay na siya sa helicopter at umalis. Ang helicopter ay nakapulot ng isang bug zone ng hangin, nag-hover sandali, at pagkatapos ay lumipad patungo sa abot tanaw. Sa bintana ng cabin, tiningnan ni Ana ang matinding traffic jam na umaabot ng ilang kilometro pababa sa highway sa ibaba. Nakakunot ang kanyang mga kilay at puno ng pawis ang kanyang mga palad. Bukod sa nagyayelong mamamatay tao na ekspresyon sa kanyang mga mata, mayroon ding pag-aalala.
Jasper, huwag mong hayaang may mangyari sa'yo, kung hindi, ililibing lahat ng nanakit sa'yo. Buhay. Miss Lo, malapit na tayo. Mabilis na kumilos ang helicopter at hindi nagtagal, sinabi ng piloto kay Ana ang pinagmulan ng aksidente. Nakita rin niya ang standoff sa pagitan nina Jasper at Echo. Nang makita niyang maayos pa si Jasper ay nagpakawala siya ng mahabang buntong hininga. Nang lumipad ang helicopter ay napansin agad ito nina Echo at Jasper. Ito ay hindi maiiwasan. Masyadong malakas ang ingay mula sa helicopter, kaya hanggat hindi ka bingi, maririnig mo ito mula sa ilang kilometro ang layo. Matapos makita ang umaaligid na helicopter, sabay na lumubog ang puso nina Echo at Jasper. Nagulat si Echo sa bilis ng mga pulis ng Los Angeles dahil mabilis silang nakapagpadala ng helicopter sa pinangyarihan. Tila wala na siyang panahon para ipagpatuloy ang pagpapahirap kay Jasper at tamasahin ang huling kasiyahan sa kanyang buhay. Samantala, mas alam ni Jasper iyon. Mapanganib na hamon na maaaring direkta, matukoy kung kaya niyang lampasan ang sitwasyong ipinakita ng buhay. Jasper, dahil hinihimok ka pa ng LAPD na pumunta sa impyerno, pumunta ka na ngayon. Ang mga salita ni Echo ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Jasper. Teka, sabi mo wala ka, okay lang, kaya ko namang ibigay sa'yo. Sa pagitan mo at ako, matagal nang walang hinaing at oposisyon. Kaya bakit kailangan mong umabot ng ganito? Tawa ng tawa si Echo. Jasper, I really wanted to watch you struggling so desperately to survive for a little longer but it's too late and there is no time left. Akala mo ba napakatanga ko para sadyang hayaan kang bumili ng napakaraming oras? I just wanted to admire you while you're in this state. Gayunpaman, dahil hindi na ako mag-e-enjoy, kalimutan mo na. Burn in hell. Burn in hell now. Matapos sumigaw ng baliw, itinaas ni Echo ang kanya kamay at binaril si Jasper ng 2 beses. Nang magsalita si Echo, napansin ni Jasper ang delikadong aura sa mga galaw at mata ng kalaban. Kaya naman, sa halos sandali kung saan itinaas ni Echo ang kanyang braso, ang bilis ng reaksyon ng katawan ni Jasper ay tumaas sa maikling sandali sa pagitan ng buhay at kamatayan. Bago hinayla ni Echo ang gatilyo, gamulong siya sa lupa. Hindi mahalaga kung siya ay maganda o hindi at hindi mahalaga kung gaano siya nakakahiya na lumitaw. Mas mahalaga ang buhay niya ngayon. Makalipas ang ilang segundo, lumitaw ang 2 maliliit na butas sa matigas na aspalto ng highway kung saan nakatayo noon si Jasper. Ilang piraso ng mga durog na bato ang lumipad sa highway, ngunit hindi nasugatan si Jasper. Nagalit si Echo nang makita niya ito. Itinaas niya ang kamay at pinaihit ang baril. Bago binaril ng baliw si Jasper. Tumatakas na figure, novel drama. Kahit si Ana ay naririnig ang tuloy-tuloy na putok ng baril mula sa loob ng helicopter cabin. Halos maglagot ang kanyang mga ngipin sa pulbos. Pagkatapos, gumawa siya ng isang bagay na napaka-doughty. Itinulak niya ang bodyguard sa tabi niya, hinigpitan ang seatbelt, at binuksan ang pinto ng helicopter. Ito ay isang helicopter na ginamit ng pulisya, at ang pulisya sa Estados Unidos ay kilala noon pa man dahil sa mga mag-agarang kagamitan nito, lalo na pagdating sa mga megacity tulad ng Los Angeles. Mayroon silang mga explosion-proof na truck at armored vehicle, kaya ang mga long-range sniper rifles ay mga standard issue equipment sa ganitong uri ng helicopter. Hinawakan ni Ana ang sniper rifle na napakabigat kaya hindi man lang ito may angat ng isang ordinaryong may sapat na gulang. Pagkatapos ayusin ito sa lugar gamit ang isang espesyal na lalagyan, ibinaling ni Ana ang kanyang ulo at itinutok ang figure ni Echo sa pamamagitan ng saklaw. Alam ng lahat na ang prinsesa ng pamilya ng Lo ay isang henyo sa disenyo ng fashion, ngunit kakaunti ang nakakaalam na ang pangalawang paboritong libangan ni Ana ay ang pagbaril. Ito ay isang libangan na hindi kailanman kukunin ng mga ordinaryong babae, ngunit siya ay nag-iisang anak ng isang mayamang pamilya sa Harbor City na nakapasa sa pagsusulit at may baril. Lisensya, bukod dito, naging kampyon din siya sa amateur group ng third shooting contest sa Harbor City. Gayunpaman, kadalasang nag-shoot si Ana sa shooting range, kung saan medyo friendly ang kapaligiran. Ngayon, nakasakay siya sa isang hindi matatag na helicopter. Ang mas masahol pa ay ang bilis ng hangin ng propeller ng helicopter ay napakataas, na maaaring magkaroon ng malubhang epekto sa trajectory ng bala.
Lalo na sa long distance. Normal para sa isang shot na lumihis mula sa target ng higit sa 10-10 metro. Kaya naman, alam ni Ana na isang pagkakataon lang siyang makapag-shoot. Bumukas ang pinto at bumuhos ang hangin sa helicopter. Umupo si Ana sa gilid ng pinto habang nakalawit ang mga paa sa hangin. Hinawakan niya ang sniper rifle habang ang kanyang paningin ay naging nakatuon at matalas. Miss, masyadong delikado. Ang bodyguard na tinulak palayo ay sumugod na parang baliw at sinubukang hilahin. Bumalik na si Ana sa loob. Gayunpaman, pinigilan siya ni Ana sa isang pangungusap lamang. Papatayin ko ang sino mang gustong kumitil sa buhay ng aking lalaki. Naniniwala ka ba na papatayin din kita kapag sinubukan mo akong pigilan? Pagkasabi niya noon ay nabigla ang dalawang bodyguard na hindi man lang sila naglakas loob na huminga ng malakas. Sa sandaling ito, tinutukan ni Ana si Echo na ilang daang metro ang layo. Sa pamamagitan ng saklaw, nakita niya na si Echo ay hinahabol pa rin si Jasper habang nagsushooting. Tuloy-tuloy, ngunit hindi niya napansin na siya ay na-target ng isang sniper rifle. Lumihis ang crosshair kay Echo hanggang kalahati na lang ng katawan ni Echo ang makikita sa scope. Ito ang ballistic correction na kinakalkulan ni Ana. Umaasa lang siya na ang putok na ito ay makapagliligtas kay Jasper. Matapos huminga ng malalim, naging malamig at mabangis ang mga mata ni Ana. Pagkatapos, tulad ng isang galit na tigre, hinailan niya ang gatilyo ng walang pag-aalinlangan. Bang! Ang kakaibang mapurol na tunog ng long-range na anti-material sniper shot ay sumabog at napuno ng hangin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1735. Matapos magpaputok ng baril, namamanhid ang braso ni Ana sa pag-urong. Samantala, sa lupa, pinasabog ng bala ang braso ni Echo na may hawak na baril. Gaano kalakas ang anti-material sniper rifle? Sa loob ng epektibong hanay, maaari itong tumagos sa 30 mm makapal na bakal na mga plato. Sa madaling salita, gagawa ito ng malaking butas sa isang ordinaryong semento na pader. Kung ito ay isang tao, sila ay tinatangay ng hangin sa piraso kung tumagos ang bala sa kanilang katawan. Maswerte si Echo sa pagkakataong ito. Masyadong malakas ang hangin na dulot ng helicopter. Kaya naman, hindi direktang napatay ng bala si Echo matapos magpaputok ng baril si Ana. Ganun pa man, nabasag sa ulap ng dugo ang isang braso ni Echo. Bago kumalat ang madugong ulap, isang malakas na ingay ang nagmula sa helicopter. Nanlaki ang mga mata ni Echo at hindi makapaniwalang tumingin sa dagwang ulap na namumulaklak sa kanyang harapan. Sa pagkakataong iyon ay sobrang bilis at hindi man lang niya naramdaman ang sakit. Sa susunod na segundo, ang mga nerbiyos ay nagpadala ng mga signal ng sakit ng diretso sa utak. Nagpakawala si Echo ng dagandong na tila halimaw. Ang kanyang braso ay sumabog mula sa mga talam ng balik at pasulong. Sa mga dagwang sugat, makikita pa ang namimilipit na mga kalamnan at puting buto sa ilalim. Walang makakaisip kung gaano katindi ang sakit na ito. Sa sandaling ito, halos mawalan ng malay ang buong utak ni Echo at ang natitira na lang ay walang katapusang sakit. Sa loob ng helicopter, nakita ni Ana na hindi niya napatay si Echo sa isang putok, kaya galit na galit siyang bumangon at kinuha ang baril para muling pumutok. Sa kanyang nakaraang karanasan, tiyak na mabibigyan niya si Echo ng isang nakamamatay na suntok ngayon. Miss, novel drama. Sa pagkakataong ito, sabay na sumugod ang dalawang bodyguard. Mariin nilang pinahinto si Ana at sinabing, Miss, nasa United States tayo at nakasakay pa nga tayo sa helicopter na pagmamay-ari ng United States Police. Kung talagang barilin at papatayin mo si Echo, napakagulo. Ako ba ang manggugulo? Ang manggugulo ay ang taong nasa ibaba. Ni hindi nga niya alam na namamatay na siya. Lumayas ka. Nagbingi-bingihan si Ana sa lahat ng mga pangaral at sinabing may malamig na mukha. Sa oras na ito, ang isa sa mga bodyguard ay mas matalino at naiintindihan na sa puntong ito, walang silbi na sabihin kay Ana kung gaano kalubha ang mga kahihinatnan kung talagang papatayin niya si Echo. Kaya naman, kailangan niyang gumamit ng ibang dahilan para kausapin si Ana. Miss, winasak mo ang braso ng taong iyon gamit ang rifle at ligtas na si Mr. Lane. Kapag muli kang pumutok sa oras na ito, hindi lang ikaw ang maaapektuhan nito, magkakaproblema din si Mr.
Lane. Bakit hindi muna tayo bumaba at mag-usap? Kay Mr. Lane bago ka magpatuloy. Okay. Napakatalino ng bodyguard na ito, alam niyang papalitan siya agad ni Ana. Isip habang binabanggit nila si Jasper. Sure enough, sumimangot si Ana. Pagkatapos, tiningnan niya ng malamig si Echo, na sumisigaw at nagpupumiglas sa puno ng dugo bago sumagot, hayaan ko siyang mabuhay ng ilang minuto pa. Nagkatinginan ang dalawang bodyguard at nakahinga ng maluwag. Basang-basa sila ng malamig na pawis. Hindi nila ma-provoke ang batang miss ng pamilya. Hindi pa sila nakakita ng ganitong magiting na babae na hahawak ng anti-material sniper rifle para pumatay ng tao. Paano magkakaroon ng ganitong magiting na babae sa mundo? Sa lupa, alam ni Jasper na nandito si Ana nang marinig niya ang putok ng baril. Paglingon niya, si Echo ay nagpupumiglas na sa balon ng dugo. Bagamat buhay pa siya, mas mabuting mamatay na lang siya sa ganitong kalunos-lunos na sitwasyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1736. Tinapik ni Jasper ang alikabok sa kanyang katawan na nakahinga ng maluwag. Binawi lang niya ang kanyang buhay mula sa mga panganang kamatayan, kaya ngayong tapos na ito, naramdaman ni Jasper ang pisikal at psikolohikal na pagod. Sa oras na ito, dahan-daang lumapag ang helicopter. Hindi pa stable ang helicopter, ngunit diretsyong tumalon si Ana mula sa cabin at dumiretso ng takbo papunta kay Jasper. Nang gustong ipakita ni Jasper kay Ana ang isang malaki. Ngumiti, sumugod siya sa kanyang mga bisig. Hinawakan ng mahigpit si Jasper, sinabi ni Ana sa nanginginig na boses, "Tinakat mo ako hanggang sa mamatay, alam mo ba iyon?" Tinapik ni Jasper ang ulo ni Ana na kasenggamo ng kalapati at sinabing, "Okay na ako. Tingnan mo, nakatayo ako sa harap mo ngayon." Kinagat ni Ana ang kanyang labi at sinabing, "Ang puso ko ay nasa lalamunan ko nang makita kong binaril ka ng lalaki ngayon. Napakatakot mong pusa, napakapalad ko na siguradong maayos sana ako." Tumawa si Jasper at nagpatuloy, "Sino nga pala ang nagpaputok ng baril? Impeccable ang marksmanship niya. Niligtas niya ang buhay ko, kaya gusto ko siyang pasalamatan ng maayos." Nang marinig iyon ni Ana, mas ibinaon niya ang kanyang ulo sa mga bisig ni Jasper. Sa sandaling ito, novel drama din ang dalawang bodyguard. Lumapit, matapos marinig ang sinabi ni Jasper. Nagkatinginan sila at awkward na sinabi, "Mr. Lane, si Miss Ana ang nagpaputok ng baril." Napatulala si Jasper sa narinig. Marunong ka pang magpaputok ng ganoon kalaking-laki. Sniper rifle. Napatingin si Jasper sa anti-material sniper rifle na nakamount sa pintuan ng cabin. Bagamat wala siyang interes sa mga armas, nakilala niya na ito ang sikat na Barrett sniper rifle. Isa itong mamamatay na sandata na maaaring tumagos sa mga armored vehicle. Sa isang shot, hindi maisip ni Jasper ang maliit na katawan ni Ana na nakahawak at nagpapaputok ng anti-material rifle. "Marunong akong mag-shoot, nag-practice ako ng maraming taon, wala lang alam," bulong ni Ana. "Mabuti naman." Matapos pigilan ang sorpresa sa kanyang puso, nagbiro si Jasper, "Kung ikaw iyon, hindi ko na kailangan pang ipahayag ang aking pasasalamat. Pagbalik ko, marami akong paraan para masiyahan ka." Pagkatapos ng unang karanasan, makukuha ka agad ng mga babae ang sanggunian, kaya naunawaan kaagad ni Ana ang ipinahihiwatig ni Jasper. Itinaas niya ang ulo niya at sinaman ng tingin si Jasper. Pagkatapos noon, nagnanga siya at sinabing, "Ikaw na punk, walang lumalabas na tama sa bibig mo kapag ligtas ka na. Haha, tara na, balik na tayo." Hinayla ni Jasper si Ana patungo sa helicopter. At sinabing, "Hindi mo siya haharapin." Itinuro ni Ana si Echo na nagpupumiglas sa puddle of blood at nagtanong. Ang mga hiyaw niya sa sakit ay unti-unti na ring nawawala. "Deal with him." "Bakit ako?" Hindi man lang nilinggan ni Jasper si Echo. Aniya, isa na siyang ganap na walang kwentang pon. Ano ang silbi ng pakikitungo sa kanya? Hayaan siyang harapin siya ng mga pulis sa Estados Unidos, at kung tutusin mula sa estado niya, hindi siya mabubuhay ng matagal. Pagkasakay sa helicopter, pinaikit ni Jasper ang kanyang mga mata at sinabing, ang mga tao sa likod niya ang kailangang harapin. Malamig na sinabi ni Ana, "Kailangan nating hulihin silang lahat at huwag iwanan ang isa man sa kanila." Tinapik ni Jasper ang kamay ni Ana at tumawa. "Panipi,
This is my business kaya aalagaan ko sila ng maayos. Dapat kang maghanda para sa Paris Fashion Week ng may kapayapaan ng isip. Pagkatapos nito, hihintayin kitang makauwi. Malungkot na sagot ni Ana, bakit ikaw? Tinatrato pa rin ako na parang outsider. Ang mga taong iyon ay lumalabag sa mga patakaran at nagsimulang pumatay. Bakit ayaw mo pa rin akong tulungan? Hindi sapat na pawiin ang galit ko sa ilang tao sa pamamagitan lamang ng pagpatay sa kanila. Ang pinakamabuting paraan ay ang paunti-unti nilang mawala ang lahat, makahulugang sabi ni Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1737. Pupunta ka pa ba sa airport? Paano kung bumalik ka muna para magpahinga tapos bukas aalis? Habang papaalis ang helicopter, nagtanong si Ana. Umiling si Jasper at sinabing, kailangan kong bumalik agad. Marami pang dapat asikasuhin sa bahay at hindi ko na maantala pa. At saka, sabik na akong bumalik at maghayganti, kaya paano pa ako maghihintay? Nang marinig ito ni Jasper, tumanggaw si Ana at tumigil sa pagpipilit. Kanina pa nakasakay si Jasper sa private jet. Pagmamayari niya ang isa sa mga nangungunang at pinakamarangyang Gulfstream G550 sa mundo, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakasakay siya sa isang police helicopter. Sa kasamaang palad, ang karanasan ay hindi masyadong maganda. Napakagulo, hindi pa banggitin ang malakas na ingay na naging sanhi ng pagkirot ng tiyan ni Jasper sa loob ng ilang segundo. Buti na lang at hindi sila kalayuan sa airport, kaya nakarating sila sa loob ng higit sa 20 minuto. Dahil nasa police helicopter sila, maaari silang direktang pumasok sa airport apron at hindi na kailangan pang dumaan ni Jasper sa boarding procedures. Aalis na ako, sabi ni Jasper kay Ana pagkababa niya ng helicopter. Kinagat ni Ana ang kanyang mga labi, tumango, at sinabing, Gio, tawagan mo ako kapag nakarating ka na. Okay. Matapos masuyong halikan ang labi ni Ana, tumalikod si Jasper at umalis. Marahang hinaplos ni Ana ang bahagi ng kanyang labi kung saan siya hinalikan ni Jasper gamit ang kanyang mga daliri at bahagyang namula ang kanyang mga pisngi. Bagamat ginawa nilang dalawa ang bawat matalik na bagay, ang halik na ito ay nasa sikat ng araw kung saan napakaraming tao ang nanonood. Ang taong ito ay hindi nahiya. Alagaan ang lalaking iyon mula sa Sunrise Land. Hindi kupas ang pamumula ng kanyang pisngi. Pero naging cool na ang tono ni Ana. Sa sandaling ito, hindi siya masunurin at kaibig-ibig gaya ng kaharap niya kay Jasper. Siya ay malamig at mamamatay tao. Sa ngayon, siya ay mapagpasyahan bilang isang reyna. At saka, imbestigahan mo ang bagay para sa akin at gamitin ang lahat ng ating koneksyon para gawin ito. Hindi ako naniniwala na ang taong ito ay nagpunta dito ng mag-isa. It is impossible for him to cause such big car accident alone. Alamin kung saan siya nagpunta at kung sino ang kanyang nakontak pagkatapos niyang pumunta sa United States, pagkatapos ay alamin kung paano haharapin ang mga ito ng isa-isa. Hindi mahalaga kung papatayin mo sila o hindi. Kailangan ko lang siguraduhin na palagi silang magsisisi sa pagkilos laban kay Jasper. Dahil inayos ng maaga ang paglalayag, ayaw ni Jasper na makaranas siya ng anumang karaingan. Kaya naman, si Jasper, na nakasanayan ng magsaya sa buhay, ay nagkaroon. Nailipat na ang Gulfstream G550 dito mula sa Summerland. Nakaupo sa pamilyar at mahabang bakanteng upuan sa aviation, komportableng napabuntong hininga si Jasper. Mr. Lane, welcome back. Ang bumati kay Jasper ay ang mga tauhan na naunang kinuha ni Jasper. Kasama doon ang mga piloto, mekaniko, at flight attendant. Ang kanilang misyon ay naka-standby 24 na oras sa isang araw kung sakaling kailanganin ni Jasper na lumabas. Sa ibang pagkakataon, sila babayaran kahit nasa labas sila. Nagsasaya. Kinuha ni Jasper ang green tea na inabot ng magandang attendant at ngumiti. Pagkatapos, sinabi niya, ang pangalan mo ay Jasmine, tama ba? Bagamat hindi maganda para kay Jasper na panatilihin ang ilang flight attendant sa eroplano, walang pakialam si Jasper. Ang katangian ng serbisyong ito ay talagang kapareho ng pagpunta sa isang massage parlor at paghahanap ng isang masahista para sa masahe. Gumagastos lang si Jasper ng pera sa kanilang oras at serbisyo, wala nang iba pa.
Dahil kailangang gumastos si Jasper, natural na pipili siya ng ilang magagandang attendant para ito ay kalugod-lugod sa paningin. Malinaw, hindi siya makakahanap ng ilang nasa katanghaliang gulang na mga lalaki o babae na sadyang mag-uudyok sa sarili. Pagkaraan ng ilang oras, naalala ni Jasper ang mga pangalan ng mga flight attendant na ito. Sa kabaligtaran, hindi niya matandaan ang mga pangalan ng mga piloto na hindi gaanong nakipag-ugnayan sa kanya ngunit naihatid siya ng ligtas sa kanyang mga destinasyon sa bawat oras. Hindi ko inaasahan na maaalala mo ang novel drama ko. Pangalan, Mr. Lane. Nagulat si Jasmine. Sa mga flight attendant, ang paksang pinakamadalas nilang pinag-usapan ay kung sino ang matagumpay na makakapasok sa pinakamataas na posisyon. Sa kasamaang palad, wala pang matagumpay sa ngayon. Ngumiti si Jasper at sinabing, ikaw ang pinakamaganda, kaya syempre naaalala kita. Mahusay na inilabas ni Jasmine ang bathrobe at iniabot kay Jasper. After that, she said charmingly, Mr. Lane is such a jokester. Kinuha ni Jasper ang bathrobe bago tumayo at naglakad papuntang shower. Sabi niya, hindi ako nagbibiro. I'm being sincere. Lakas loob na sinundan siya ni Jasmine at bamulong, Mr. Lane, pagod ka ba? Gusto mo bang magpamasahe ako habang naliligo ka? Bahagyang tumaas ang kilay ni Jasper. Then, he looked at Jasmine with a smile and said, I think you have a boyfriend that you will get engaged to soon, right? Mahalaga ba ito? Napakurap si Jasmine at nagtanong. Tumawa si Jasper, pumayag siyang lumapit. At tulungan siyang maghubad ng kanyang damit. Siyempre, walang ibang ginawa si Jasper, na kanina lang pinigan ni Anna, kundi hayaan ang babae na tulungan siyang makapagpahinga. Bukod dito, hindi siya ang lalaking bida sa mga nobela na kasing fit ng kabayong lalaki at makakasama sa bawat magandang babae na nakikita niya. Ang bawat babae sa paligid niya ay may espesyal na kahulugan at hindi mapapalitang pagmamahal para sa kanya. Sa pagtaas ng kanyang kayamanan at katayuan, mas namulat si Jasper sa katotohanan ng buhay na kung ang ilang kasiyahan sa buhay ay hindi tatangkilikin sa oras, ito ay malapit nang mawala ng hindi niya alam. Bakit siya nagsusumikap para sa napakaraming kayamanan kahit na siya ay laging pagod at may panganib na mapatay sa pamamagitan ng isang bala? Masyado siyang mababaw kung sasabihin niyang hindi ito para sa kasiyahan. Gaano man kayaman at kapangyarihan ang isang lalaki, kailangan niyang ipakita ito sa kanyang pagkain, pananamit, gastos, at mga babaeng nakapaligid sa kanya. Kung hindi, magiging makabuluhan kaya ang kanyang buhay kung mamumuhay siya ng isang monghe na nagsasanay ng asetiko noong bilyon-bilyon ang kanyang bank account. Umangat ang eroplano sa kalangitan na may dagandong. Ang biyaheng ito ay tatagal ng 16 na oras. Ito ay dahil pa rin sa bilis ng Gulfstream G550. Kung ito ay isang ordinaryong civil airliner, imposibleng makarating sa wala pang 20 oras. Direktang lumilipad si Jasper sa Norritos City. Para sa paglalakbay na ito. Humigit kumulang 1 oras bago lumapag ang eroplano, isang napakamarangyang at deck-out na convoy ang nagmaneho palabas mula sa sentro ng Norritos City. 3 Mercedes-Benz ang nasa unahan ng convoy, isang Bentley ang nakaupo sa gitna, at 3 Mercedes-Benz ang nakabantay sa likod. Ang isang Bentley ay maaaring hindi isang malaking bagay, ngunit ang mga tao sa Norritos City ay hindi pamilyar sa plaka ng Bentley. Ngayon, kahit na ang mga bata ay alam na ang Bentley na ito sa Norritos City ay pagmamayari ng pagmamalaki ng lungsod. Higit pa rito, gaano man kayaman ang iba sa Norritos City, hindi nila sinasadyang iwasang bilhin ang modelong ito ng Bentley kahit na bumili sila ng Rolls-Royce o iba pang mga luxury car. Dahil ito ay walang iba kundi ang prestige ni Jasper. Hindi kailanman sinabi ni Jasper na ang iba ay hindi pinapayagang bumili ng parehong modelo at si Jasper ay hindi gagawa ng isang bagay na napakalupit, ngunit ito ay isang tacit na panuntunan. Ang convoy ay hindi nagpatakbo ng anumang pulang ilaw o gumawa ng anumang bagay na labag sa batas. Gayunpaman, ang mga tsuper na matalino ay gagawa ng inisyatiba na hayaang maabyutin sila ng convoy. Walang ibang may dalang ganitong uri ng prestihiyo at walang sino man ang maaaring humingi ng ganitong uri ng pag-uugali. Gayunpaman, kaya ni Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1738. Ang convoy ay nagmaneho pasulong,
pinapanatili ang isang palaging bilis habang ito ay patungo sa paliparan. Ang convoy ay direktang nagmaneho sa apron sa pamamagitan ng VIP channel sa ilalim ng gabay ng airport ground crew. Hindi nagtagal ay lumabas si Wendy sa Bentley, novel drama. Sa ngayon, bukod kay Jasper mismo, ang Bentley ni Jasper ay magagamit lamang ni Wendy. Kahit gaano pa kataas ang status ng isang tao sa JW, bawal silang umupo sa kotseng ito. Siyempre, mayroong isang pagbubukod sa panuntunang ito, at iyon ay si Julian. Bodyguard siya ni Jasper, kaya siya ang magmaneho nito para sunduin sina Jasper at Wendy. Miss Schuler, dapat nandito na siya in 10 minutes. Lumabas si Julian sa driver's seat, lumapit kay Wendy, at sinabing. Tumango si Wendy, tumingin sa malayong langit, at sumagot, kanina pa siya nawala. Matagal, hindi ko alam kung pamayat siya. Ngumisi si Julian at sumagot, huwag kang mag-alala, Miss Schuler, si Jasper ay tiyak na mag-aalaga sa kanyang sarili. Shish! Pinandilatan ni Wendy si Julian at galit na sinabi, kapag naging busy siya, hindi siya kumakain sa oras. Hindi ako pwedeng nasa tabi niya palagi. Kung ikukumpara, mas marami kang oras sa kanya kaysa sa akin. I was still counting on you to take care of him but who knows you're the same. 2. Nahihiyang sabi ni Julian, Miss Schuler, dapat alam mo ang ugali ni Jasper. Sino ba ang may lakas ng loob na hamarang sa kanya kapag busy siya? Ayokong mapag-alitan. Ganun ba siya kabangges? Napangiti si Wendy. Sa totoo lang, inakala niya na si Jasper ay isang napakagaan na tao, ngunit sa ilang kadahilanan, habang tumataas ang katayuan ni Jasper, tumaas ang kayamanan, at lumalawak ang kapangyarihan, ang mga taong nakapaligid sa kanya na maaaring tumawa at makipagbiruan sa kanya sa simula ay naging mas maingat na ngayon. Hindi lang si Jasper, kahit si Wendy ay nakakaramdam din ng pagtaas ng respeto mula sa mga taong nakapaligid sa kanya. Hindi naman siguro masama ang pakiramdam na ito, ngunit sa ilang panahon, hindi maiiwasang makaramdam siya ng kalungkutan kapag nasa tuktok ng social pyramid. Magiging mahirap kahit na makahanap ng isang tao na may puso sa pusong pakikipag-usap. Napabuntong hininga si Wendy nang lumingon siya at sinulyapan ang grupo ng mga bodyguard na nakaitim na sumama sa kanya. Before she knew it, nakaakyat na sila ni Jasper sa pyramid. Habang nag-uusap sila, may lumitaw na itim na spot sa abot tanaw. As if she could communicate with Jasper telepathically, inangat ni Wendy ang ulo niya at tumingin sa black spot. Kahit kasinlaki lang ng lingga ang eroplano at hindi niya maaninag ang balangkas nito, sigurado si Wendy na iyon ang plano ni Jasper. Lumapit ang eroplano at hindi nagtagal ay nagsimula na. Bumababa. Pagkalipas ng ilang minuto, sa oras na lumitaw ang kakaibang hugis ng Gulfstream G550 sa harap ng mga mata ng lahat, nakarating na ito at dumausdas sa runway. Huminto ang eroplano sa may apron na hindi kalayuan kay Wendy. Pagkabukas ng pinto, tumayo si Jasper sa pinto at ngumisi kay Wendy. Nagkatinginan ang dalawa at ngumiti. Pagkatapos noon, nagmamadaling bumaba si Jasper sa access ladder. Nang dumampi ang mga paa niya sa lupa, nakita ni Jasper si Wendy na mabilis na naglalakad. Kaya naman, ibinukan niya ang kanyang mga braso at sinabing, halika, yakapin mo ako. Namula si Wendy pero hindi tumanggi. Lumapit siya kay Jasper, ibinaon ang sarili sa mga bisig nito, at niyakap ng mahigpit si Jasper. Naramdaman ang pamilyar at kahangahangang bango ni Jasper, mahinang nagtanong si Wendy, bakit pakiramdam ko ang tagal na nung huli tayong nagkita? Ganyan din ang nararamdaman ko. Ibinaba ni Jasper ang ulo at humalik. Labi ni Wendy, namiss mo ba ako? Hoy, ang daming nanonood. Nahihiyang sabi ni Wendy. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1739. Haha, natuwa naman si Jasper. Oo naman, gaano man katagal, at nasaan man sila, si Wendy pa rin ang taong hindi nakatiis na tinutokso. Anong kinatatakutan mo? Ang tagal na nating magkasama, ano naman ang silbi kung mahalikan kita? Novel drama. Pinisil ni Jasper ang kamay ni Wendy at naglakad pasulong. Sabi niya nang may damdamin, napakapanatag ng lupain ng aking bayang sinilangan. Maging ang hangin sa aking bayan ay matamis. Kay ganda. Nang makita ni Julian na tapos nang magreminisce ang dalawa,
Lumapit siya at tuwang-tuwang sinabing, Jasper. Bastos ka. Mapaglarong sinuntok ni Jasper ang balikat ni Julian at sinabing, malapit na tayong maging abala. Handa ka na ba? Hindi ako makapaghintay. Excited na sabi ni Julian. Speaking of which, sumabad si Wendy at sinabing, kailangan mong maghanap ng libreng oras sa susunod na linggo. Bakit? Naghihinalang tanong ni Jasper. Engaged na si Julian. Wendy. Tinapan niya ang bibig niya at humajejek. Originally, may napili ang pamilya ng babae ng angkop na date at dapat matagal na silang engaged, pero tumanggi si Julian dahil hindi ka pa daw bumabalik kaya pilit nilang inaantala hanggang sa susunod na linggo. Pinilit niyang hintayin ang pagbabalik mo. Nagulat si Jasper. Talaga, ikaw bastos, binigyan kita ng pahinga para sa panahong ito at nakahanap ka na ng asawa. Gusto mo bang hayaan kitang magpahinga ng kaunti para magka-baby ka na rin? Napakamot ng ulo si Julian at nahihiyang sinabi, actually, lahat ng bagay ay planado ni Miss Schuler at ng kapatid ko, isipin mo na medyo mabait din ang babaeng iyon, kaya ko ito ginawa. Oras na para magayos. Naglakad si Jasper patungo sa kanyang Bentley at nagtanong, anong uri ng pamilya ang babae? Ano ang trabaho ng babae? Sabi ni Wendy, huwag kang mag-alala, malinis ang background ng pamilya niya. Nagtapos ang babae sa universidad 2 years ago at nagtrabaho siya bilang intern sa bagong tatag na JW noong year 4 siya. Ngayon, supervisor na siya sa mga interview sa Human Resources Department. Ang mga miyembro ng pamilya niya ay disente din. Ang tatay niya ay mid-level cadre sa County Cultural Bureau, at ang kanyang ina ay may guro sa kultura mo, ang kanyang ina. Nakita ko na ang pamilya niya at maganda sila. Tumanggaw si Jasper bilang maluwag at sinabing, buti naman at nasuri mo sila. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tumingin si Jasper kay Julian, na nagmamaneho ng sasakyan, at sinabing, Julian, nangako ako sa iyo na maghahanda ako ng malaking regalo para sa iyo kapag ikinasal ka na. Ipinangako ko sa iyo ang mga tindahan sa pedestrian road sa South King Road sa Waterhoof City. Pagkatapos nito, maaari kang pumunta at pumili ng 3. Out at sila ang magiging regalo ko sa iyo. Gayun din, Wendy, mangyaring maghanda ng isa pang regalo. Nagsimula ka na bang maghanda para sa engagement party? Kung wala ka pa, gagamitin namin ang pangalan ni JW para mag-host ng isa. Jasper. Bago pa matapos si Jasper ay pinutol na siya ni Julian. Aniya, ikaw na ang benefactor ko kaya hindi ko matatanggap ang mga reg along yan. Tsaka marami naman akong pera pagkatapos idagdag ang sweldo at bonus ko from all these years. I can already live a comfortable life. Hindi. Nakipagkamay si Jasper at sinabing, you've been through thick and thin with me, and I've never gave you anything. Your salary and bonus is nothing. You very well deserve those things and now that you're engaged, I am your boss and your half-brother, so of course, I have to help you with this happy occasion and I have to do it impressively. Tama siya. Wendy chimed in, huwag mong tanggihan ang mga tindahan at regalo, Julian. Still, Jasper, the woman's family says they will be the one hosting the engagement party because they want to host it according to their local customs kaya hindi natin sila dapat awayin dahil dito. At saka, baka ma-pressure ang pamilya ng babae kung mag-host kami ng malaking party. Tumanggaw si Jasper at ngumiti. Sabi niya, sige, papakinggan kita. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1740. Uuwi na ba tayo o sa opisina? Tanong ni Wendy. Sabi ni Jasper, punta tayo sa opisina. I need tea. O sabihin mo sa kanila ang isang bagay. Mabilis na sinenyasan ni Julian ang convoy na magmaneho papunta sa opisina nang hindi naghihintay. Opisyal na utos. Sa susunod, hindi mo na kailangang magpakagaste kapag sinusundo mo ako. Hindi ko kailangan ng convoy. Anong masamang impluwensya? Napatingin si Jasper sa 3 sasakyan sa harap at sa 3 sasakyan sa likod at biglang nagsalita. Walang magawang sabi ni Wendy, alam kong hindi mo gusto ang mga ito pero kailangan nating gawin ito ngayon. Maraming chismis na kumakalat dyan na lumikas ka na ng bansa. Mas masahol pa ang mga sabi-sabi, kaya ngayong bumalik ka na, paano natin pipigilan ang mga chismis na iyon kung hindi natin ito gagawin sa ganoong paraan? Novel drama.
Nagtaas ng kilay si Jasper at sinabing, worse than saying that I've fled. Sila ba? Sinasabing patay na ako. Naikuyom ni Wendy ang kanyang mga kamao at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sabi niya, tinanong ko ang isang tao na alamin kung sino ang nagsabi nito. Gagawin kong buhay na impyerno ang kanilang buhay. Tumawa si Jasper at tinapik ang kamay ni Wendy. Aniya, huwag kang magalit. Kung mas sikat ka, mas maraming kritisismo ang naaakit mo. Sikat na tayo ngayon, kaya marami ang gustong patayin ako at gustong bumagsak si JW. Hindi natin mapipigilan ang mga kasinungalingan at paninirang puri. Dagdag pa, hindi maganda ang hitsura ng JW Foundation. Kaya, inaasahan lamang na ang mga taong iyon ay magsisimulang tumingin ng mababa sa amin. Bumantong hininga si Wendy at sinabing, minsan, hindi ko may palibot ang aking ulo dito. Nakatayo ka sa harap ng lahat at pinipigilan mo ang kabisera ng Estados Unidos sa pag-atake sa merkado ng bansa, ngunit hindi lamang sila nakakaramdam ng pasasalamat, ngunit sinasaktan ka rin nila mula sa likod na may hitsura ng Schadenfreude sa kanilang mga mukha. Nararamdaman ko kung minsan para sa iyo. Ganyan talaga. Magkakaroon ng mga allopiers at mga short-sighted na tao sa lahat ng dako. At the end of the day, it's all for profit. Nagmaneho ang convoy, at pagkatapos ng mahigit 40 minuto, nakarating sila sa South Face River Tower. Pagtingin sa mataas na gusali, biglang tinanong ni Jasper si Wendy, tama, kumusta ang progress ng Waterhoof City Financial Tower? It's going smoothly. Based on the initial estimation, the structure will finish in about next month. Initially, this was a piece of good news, but there are too much bad news going around, kaya't hindi ito pinansin ng marami, naiinis na sabi ni Wendy. Tumawa si Jasper at sinabing, kapag natapos ko ang laban na ito, magsasagawa kami ng isang kahangahangang seremonya ng pagtatapos at pagkatapos ay isang seremonya ng relokasyon. Ililipat namin ang punong tanggapan ng JW sa Torre upang ang pinakamataas na gusali sa mundo ay pag-aari ng JW ng Summerland. Nakakamangha. Nang makita ang pagtitiwala ni Jasper, natuwa rin si Wendy, at napasigaw siya bilang tugon. Pinark ni Julian ang sasakyan at naglakad si Jasper papunta sa elevator katabi si Wendy. Habang naghihintay sila ng elevator, pinto upang isara, sinabi ni Jasper kay Wendy, tingnan mabuti ang mga nobyo ni Julian. Natigilan si Wendy at nagtanong, ano? Ibig mong sabihin? Napabuntong hininga si Jasper, ayoko, pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. You and I are occupy such high-end sensitive positions, and Julian is so special to US. Julian don't know the world and not understand this, but there are inevitably people who will want to use him. If that is the case, well, we have to take care of it. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin? Tumanggaw si Wendy at sinabing, magtatanong ako. May mag-iimbestiga. Mabilis na umakyat ang elevator at saglit na katahimikan ang namagitan sa dalawa. Jasper, biglang nagsalita si Wendy. Sumandal siya kay Jasper at sinabing, bakit pakiramdam ko? Na hindi na ako malaya ngayong mayaman na ako. Ano man ang aking gawin o sabihin, kailangan kong isaalang-alang kung ang tao ay lalapit sa akin na may ulterior motives kapag bigla silang sumulpot sa tabi ko. Sa palagay ko, mas maganda ang mahahalagang araw. Ngumiti si Jasper at sinabing, hindi natin ito mapipigilan. Masyadong malaki ang JW ngayon, at napakaraming tao ang nagnanais ng interes ni JW, kaya't maaari lamang tayong magpatuloy. Alam ko, tumanggaw si Wendy at sumagot.